Tabi po. Uy, kumusta? Yung sa inyong medical hall, naghahanap kayo ng tagalinis, di ba? Ako ang mag-apply. Ikaw, isang pulubi, mag-apply? Hoy, alis diyan. Huwag mong dudumihan ang aming klinika. Huy, hindi ako pulubi. Marunong ako ng medisina. Marunong ka ng medisina? Hindi ka pulubi? Ako ang pulubi. Ha? Ayaw umalis? Ayaw. Kung hindi ka alis, gagamitan na kita ng pwesto. Huy, Sandali lang. Sandali lang. Boss, Ang ingay-ingay. Anong nangyayari? hindi ba't naghahanap kayo ng tao? Gusto talagang mag-apply nitong pulubi? Sabi pa niya, marunong siya ng medisina. Ayaw nang umalis. Huy. Kakaiba naman. Pulubi? Marunong pa ng medisina? Ikaw ba yung nagsabing marunong ka ng medisina? tama. Hindi ba't naghahanap kayo ng tagalinis dito sa klinika? Gusto kong mag-apply. Sige, susubukan kita. Kung tama ang sagot mo, papasukin kita sa aming klinika. Boss, ikaw. May pasyente dito. Laging pinagpapawisan sa gabi. Madalas din siyang hindi makahinga ng maayos, walang gana kumain, at mapait ang lasa ng dila. Mga sintomas na ganito. Para sa ganitong karamdaman, ano ang dapat na gamot? Ito ay tipikal na kahinaan ng qi at dugo. Dapat gumamit ng Huang Qi at Bai Zi para palakasin ang qi, Fuling, Dangshen, at Gangkao para sa palakasin ang pali. Pakuluin ang mga halamang ito para maging isang uri ng gamot. Painumin ang pasyente isang beses sa isang araw. Sa loob ng isang buwan, gagaling na ang pasyente. Tama nga ang sagot niya. Hindi ko akalain na talagang marunong ka ng medisina. Mabuti, tutupad ako sa pangako ko. Sige, Jen. Ikaw na ang tagalinis ng klinika. Sumunod ka sa akin. Teka. Maliwanag pa naman ang panahon. Humanap ka ng lugar para gupitan ang buhok mo. At maligo ka rin? Magpalit ka ng damit? Salamat po. Boss, ikaw. Aray. Ano ba naman ito? Isang beses isang araw. Sundin ang kurso ng gamutan. Tandaan mo yan ha. Oo, sige. Salamat. Hoy, guwapo. Magpapagamot ka? Kailangan mong pumila dito. Bawal sumingit. Pumila ka para kumuha ng numero. Ikaw yung pulubi. Ay, ang ganda-ganda mo pala. Oy, pero parang nakita dati. Baka mukha lang akong karaniwan. Hindi. Talagang nakita saan man. Hindi ko lang maalala. Ay, sige na, wag na isipin. Ipapakilala ko muna sa'yo, ang punong doktor ng klinika natin. Sa kanya ka na mag-aaral mula ngayon. Nakita mo? Ito ang punong doktor natin, si Zhao Dafu. Maraming taon ng doktor, napakahusay ng kanyang kakayahan. Malaking halaga ang ginastos ko para makuha siya mula sa ibang klinika. Sa kanya ka na mag-aaral mula ngayon, baka balang araw, gumaling na ang sugat mong kanang kamay. Huwag kang magtago, noong una kitang makita, nakita ko na agad, kahit hindi ako magaling na doktor, ang mga ninuno namin ay nagpapatakbo ng klinika. Marami na akong nakitang pasyenteng tulad mo. Kung alam mong may sugat ang kanang kamay ko, bakit mo pa ako kinuha? Ha! Kumuha ako ng tagalinis para sa klinika, hindi ng punong doktor. Hindi ka naman magpapagamot ng pasyente. At saka, may alam ka naman sa gamot, di ba? Maglinis-linis ka na lang dito sa klinika. Wala namang problema yon, di ba? Wala. Di ayos na. Sige, huwag kang tumanga-tanga. Bigyan kita ng trabaho. Dr. Zhao, ito ang bagong tagalinis sa klinika natin. Ano kaya ang ipapagawa natin sa kanya? Tagalinis? Pumunta muna sa botika at ayusin ang mga halamang gamot. Oy! Pumunta ka na. Si. Mauna na po kayo. Hoy, baguhan ka. Di mo ba ako nakita? Di ka marunong bumati? Ha? Dr. Zhao, may kailangan po ba kayo?
na dumihan ang damit ko. Kunin mo at labhan mo. Bilisan mo. Ginseng. Lingji. Dangui. Yaman na ako. Anong ginagawa mo? Dr. Zhao, anong ginagawa mo? Hoy, ikaw na lang, isang tagapaglinis. Anong pakialam mo? Anong tinitingnan-tingnan mo? Umalis ka na at gawin ang trabaho mo. Dr. Zhao, ninakaw mo ang mga halamang gamot. Nakita ko. Sasabihin ko ito sa boss. Ikaw, isang tagapaglinis. Nangangahas ka pang magsumbong? Nagmamalaki ka na? Kung hindi kita tuturuan, baka hindi mo maintindihan ang iyong kalagayan. Ako ang punong doktor ng klinikang ito. Gagawin ko ang gusto ko. Ikaw, Pagod na ako sa maghapon. Sa wakas, makakapahinga na rin. Boss, may problema. Yung bagong tagapaglinis ay nag-away kay Dr. Zhao. Ano? Anong nangyari? Hindi ko rin alam. Boss, pumunta ka na at tingnan mo. Aray, tara na, tara. Ano ba itong nangyayari? Tulong! May pumapatay! May pumapatay! Anong nangyari? Anong ginagawa mo diyan? Tulungan mo si Dr. Zhao na tumayo. Anong problema mo? Bakit ka nagkakagulo sa unang araw mo pa lang? Tingnan mo si Dr. Zhao na magana ang mukha niya. Boss, nandito ka na. Dapat mo akong ipagtanggol. Gusto niya akong patayin. Ito, ang tagapaglinis na ito. Sinabihan ko lang siyang mag-ingat habang inaayos ang mga halamang gamot. Bigla na lang niya akong sinaktan. Ang taong ganito ang ugali. Hindi dapat payagang manatili sa klinika. Totoo ba ito? Shenhong? hindi po. Boss, ninakaw ni Dr. Zhao ang mga halamang gamot. Nakita ko. Kaya ko siya sinuntok. Ano? Nagnakaw ng halamang gamot? Kaya pala hindi tumutugma ang bilang ng mga halamang gamot sa klinika nitong mga nakaraang araw. Zhao Dafu, hindi ko akalain na ganito ka. Ano pa ang masasabi mo? Huwag kang magbintang ng walang basihan. Sinasabi mong nagnakaw ako? May ebidensya ka ba? Boss, huwag kang maniwala sa kanyang salaysay. Siyempre may ebidensya ako. Nasa loob ng damit niya ang ninakaw niyang halamang gamot. Kung nagnakaw nga siya o hindi, malaman natin sa pagsisilip. Dr. Zhao, ikaw ba ang maghuhubad o ako ang tutulong sa'yo? Dr. Zhao, ikaw mismo ang maghubad o ako ang tutulong sa'yo? Sinasabi ninyo na maghahanap kayo at maghahanap kayo? May karapatan pa ba ang tao? Ako, hindi ko papayagan ang paghahanap. Pigilan siya para sa akin. Zhao Dafu, talagang ninakaw mo ang mga halamang gamot? Hindi ako naging masama sa iyo sa pang-araw-araw. Sa ginagawa mo, nararapat ba ito sa akin? Ano ang hindi nararapat? Ang negosyo ng klinika na ito ay napakaganda. Lahat ito ay dahil sa akin, Zhao Dafu. Ano ang problema sa pagkuha ko ng ilang halamang gamot mo? Ako, gusto kong kunin. Ito ay pagtingin sa iyo. Nalaman ko na ang kahulugan ng walang hiya at bastos. Talagang ang tao ay walang kahihiyan. Walang kalaban sa mundo. Ang taong katulad mo, nararapat ba maging pangunahing doktor? Ikaw ngayon mag-roll ng kumot at umalis. Gusto mo akong paalisin? Ang mga pasyente sa labas, hindi mo na aalagaan? Ang mga pasyente na ito lahat ay dahil sa ang pangalan ko, Zhao Dafu. Kung ako ay aalis ang klinika mo, hindi magpapatuloy. Sa mga taon na ito, patuloy kong ginagamit ang kaliwang kamay para magsanay ng Hongyi 13 needles. Kahit na ang antas ng acupuncture ngayon ay isang third lamang ng dati. Pero para sa mga ordinaryong sakit ay sapat pa rin. Baka tulungan siya. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Ang pangunahing doktor ninyo? Ako, ngayon ay narito para magpagamot sa kanya kung hindi gagaling. Ako ay babasag ang klinika ninyo na ito basag. Boss, payo ko sa'yo, huwag kang magpakitang gilas. Papaniwalain mo tong batang to na humingi ng tawad sa akin. Dagdagan mo pa ng 5,000 piso ang sahod ko kada buwan. Saka lang ako papayag na magpatuloy dito. Kung hindi, itong klinika mo, mawawalan ng pangunahing doktor. Tingnan natin kung paano ka makakapagtrabaho. Nang babanta ka pa sa akin? Gugulungan ko ang ulo mo? Naniniwala ka ba? Walang tawaran sa paghingi ng tawad. Ang pagtaas ng sahod ay mas lalong imposible. Akala mo ba ako si Ye Zhenzhen? Ay takot-takutan lang? Kung wala ngang pangunahing doktor, ang pinakamalala, isasara ko muna ang klinikang ito ng ilang araw. Hindi ako naniniwalang wala akong mahahanap na doktor na mas magaling kaysa sayo. Sige, edi kayo na lang ang maghanap ng dahan-dahan. Aalis na ako. Ano nangyari? Hindi ba't sinasabi na darating ngayon si Boss Chang, ang bully ng Jinghai, sa Renji Clinic, para magpagamot? Bakit wala pa? Boss, may problema. Dumating na si Boss Kiang. Ipinatawag niya ang pangunahing doktor para magpagamot. Nandyan na.
Ano? Si Huokyang ba ng Double Dragon Society ang tinutukoy mo? Siya ang numero 1 lokal na sindikato dito sa Jinghai. Ito, Oo, siya nga, boss. Ano na ang gagawin natin? Kumusta, boss? Baka naman pwede mong pakiusapan ako. Dahil sa matagal na nating pagkakaibigan, kung hihilingin mo lang sa akin, baka sakaling pag-isipan kong tulungan ang klinikang ito na malampasan ang krisis na ito. Huwag kang mag-alala. Kaya kong gamutin ang sakit ni Boss Chang. Ikaw na isang tagapaglinis lang. Kaya mo? Bakit hindi mo sabihing kaya mong umakyat sa langit? Yao Dafu, tumahimik ka nga. Kaya mo talagang maggamot? Nakita ko na kung paano magturok si Zhao Dafu. Kahit hindi ko alam kung anong sakit mayroon si Boss Qiang, mas magaling ang kakayahan ko sa medisina kaysa kay Zhao Dafu. Maniwala ka sa akin. Mukhang may alam nga to sa gamot. Si Zhao Dafu hindi maganda ang intensyon. Kung siya ang magpapagamot kay Kuya Qiang, baka ano pa ang gawin niya? Ay sige na nga, wala namang mawawala kung subukan. Sige, sumama ka sa akin. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Diyan ka lang. Kayong dalawa, talagang pinayagan niyo siyang maggamot? Tagapangasiwa Jiang, huwag ninyong maliitin ang klinikang ito. Ang pamilya nila dito sa Jinghai, ilang dekada na nagpapatakbo. Ang manggagamot dito, ayon sa sabi-sabi, napakagaling. Naniniwala ako na kayang-kaya niyang pagalingin kayo mula sa biglaang pagkaparalisa. Kung mapapagaling nila ang sakit ko ngayon, ako mismo ang pupunta para magpasalamat. Ay naku, tagapangasiwa Jiang, napaka-formal ninyo. Kuya Qiang, ko ang may-ari ng klinikang ito. At ito naman, ang aming punong manggagamot, si Shen Hong. Ang bata pa niya. Kaya ba niya? Makinig kayo. Ito ay isang napakahalagang bisita para sa akin. Kung hindi ninyo siya mapapagaling, papanagutin ko kayo. Hindi ninyo kakayanin ang kahihinatnan. Ano pong sinasabi ninyo, Kuya Qiang? Dahil bata siya, kaya tiyak na kaya niya. Isipin ninyo, sa murang edad niyang ito, ay naging punong manggagamot na siya ng aming klinika. Ibig sabihin, tiyak na may pambihira siyang kakayahan. Ang sinabi mo ay may punto. Kung gayon mangyaring, Dr. Shen, gamutin ninyo ako. Itong si Shen Hong, bakit parang pamilyar ang mukha? Hong Yi, 13 karayom! Lumabas! Feng Ji, Tiancho, Ermen, Shendik. Ang huling karayom? Byway? Umangon ka! Nakagagalaw na ako. Gumaling na ang sakit ko. Gumaling na ang sakit ko. Dahil lang sa ilang karayom na ito, ay gumaling na ako. Himala talaga ang doktor na ito. At saka, Ji Jiang, parang mas masigla pa ang iyong katawan kaysa dati. Para kang nagbata ng 10 taon. Oh? Dahil din ba ito sa mga karayom mo? Tama. Ang aking 13 karayom ng Hong Yi, hindi lang nag-aalis ng mga harang at nagpapadaloy ng dugo, kundi umaayos pa ng mga ugat at pinagmumulan ng lakas. Kaya siya mukhang masigla dahil naayos na ang kanyang mga ugat. Ang lakas at dugo ay umiikot sa balat at laman, kaya natural na mukhang mas bata. Shen Hong, hindi ko akalain na napakagaling mo pala sa medisina. Talagang hindi mo ipinagmamalaki ang iyong kakayahan. Mas magaling ka pa kay Zhao Dafu. Salamat, Dr. Shen. Hindi. Salamat sa Diyos na doktor na si Shen sa pagpapagaling sa akin. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling hanapin ako, si Zhang Hua. Gagawin ko ang lahat. Ang swerte mo talaga. Si Ji Jiang ang tagapangasiwa ng pinakamayaman sa Jinghai. Ang personal na tagapangasiwa ni Ji Yang. Pinagaling mo siya, mula ngayon, pwede ka nang maglakad ng nakataas ang ulo sa Jinghai. Buwisit. Nagawa talaga nitong lalaking ito na pagalingin siya. Ano? Bumalik na si Ji, yang sa Jinghai, uuwi na ako kaagad. May iba pa akong gagawin, kaya mauna na ako. Ikaw, manatili ka rito. Pasalamatan mo ng mabuti si Shen Yi. Huwag kang mag-alala, Manager Zhang. Ingat po. Hindi pwede. Ang pangunahing doktor ng klinikang ito ay dapat ako lang. Gusto niyong paalisin ako? Imposible. Shen Yi, tunay kang ang isang mahusay na doktor. Napakagaling ng iyong medisina. Pero, kaya mo bang gamutin ang insomnia? Sasabihin ko na sa'yo, nitong mga nakaraang araw, ang kalidad ng aking pagtulog ay hindi masyadong maganda. Pwede mo ba akong tulungan? Huwag kang mag-alala, doble ang bayad sa konsultasyon. Gamutin ang insomnia? Walang problema. Ang aming si Shen Yi, ang eksperto sa paggamot ng insomnia. Papakuha ko na siya ng gamot para sa inyo. Sige. Kailan pa ako naging eksperto sa paggamot ng insomnia? Gago, yan ba ang importante? Ang importante, doble ang bayad. May problema ba? Wala pong problema. Sina?
Sandali lang po, Kuya Kiang. Ako po ang tagapaglinis dito sa klinika. Kuya Kiang, may isa pa pong gamot na nakalimutan ninyong kunin. Kanina lang may kinuha na ako Bakit may isa pa? Ayon po kay Dr. Shen, ang isang yun ay para sa sintomas. Ang akin pong ito ay para sa ugat ng sakit. Kapag pinagsama ninyo ang dalawang ito at ininom, mas mabilis kayong gagaling sa insomnia. Kung galing kay Dr. Shen, kunin ko na rin. CJ po, ito na po. Ingat po sa pag-uwi. Huwag kalimutang uminom ng gamot sa tamang oras. Aray, nakakapagod na talaga ako. Mukhang masyadong maganda ang negosyo ng klinika. Hindi rin pala ito magandang bagay. Sa isang araw na ito, halos mabali na ang mga binti ko sa pagtakbo. Buwansyo po, baka gusto nating magsara ng maaga ngayon para makapagpahinga ka ng maayos. Magsara ng maaga? Mukhang maganda yan. Mamayang gabi, kailangan kong magpahinga ng husto. Oo nga pala. Pakikuha mo si Shenhong para sa akin. Sige. Ano ang kailangan mo sa akin? Anong tinititigan mo? Pasensya na. Sige na. Dahil sa malaking naitulong mo sa klinika, papalampasin ko muna ito. Salamat, Guanzu. Tumayo ka ng tuwid. Hindi. Talagang mali. Habang tumatagal, lalo kitang mukhang pamilyar. At ang galing mo sa medisina, hindi ka ordinaryong tao. Sabihin mo, sino ka talaga? Bakit ka pumunta sa Renji Medical Hall? Ano ang balak mo? Guanzu, nag-iisip ka lang ng masyado. Ordinaryong tao lang ako. Siguro, karaniwan lang ang mukha ko. Totoo. Totoo. Pasagin ninyo. Tigilan ninyo yan. Mag-usap tayo ng maayos. Sibilisadong lipunan tayo. Huwag tayong maging marahas. Ikaw ang may-ari ng klinikang ito, di ba? Oo. Ako nga. Hindi ko alam kung saang paraan kami nakasama ng mga kuya. Bigyan naman kami ng paliwanag. Paliwanag, di ba? Si Kuya Kiang namin, nakainom ng peking gamot mula sa klinika ninyo. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang tiyan niya. Sa isang araw, hindi mabilang kung ilang beses siya pumupunta sa banyo. Hindi na siya makababa sa kama. Sapat na ba? Ang paliwanag na yan? Kuya Kiang? Pekeng gamot? Peke na gamot. Hindi tumitigil ang sakit ng tiyan. Yung gamot sa klinika ninyo, may problema, sabi ni Boss Chang. Isara ninyo agad ito. Mag-impake na kayo at umalis na. Kung hindi, kayong dalawa, sasabay na rin sa pagkalat. Hindi tama yan. Malaking pagkakamali yan. Yung gamot sa klinika namin, paano magkakaroon ng problema? Naalala kita, ikaw yung tauhan ni Boss Kiang. Kahapon dinala pa ni Boss Chang si Jizang para magpagamot sa klinika namin. Naayos nga namin si Jizang. Paano namin sasaktan si Boss Chang? Ganito na lang, dalhin mo kami kay Boss Chang. Ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Sino ka ba? Si Boss Chang. Basta-basta mo lang makikita? Basta, utos ni Boss Chang. Dahil kinain ang gamot mula sa klinika ninyo. Nagka-problema. Ang klinika ninyo, dapat managot. Mga tol, tuloy ang pagbasag. Ano ba yan? Kapag may problema, ganyan agad. Pambabagsak ng gamit. Sabi nga nila, sa mundo ninyo, pinakamahalaga ang prinsipyo. Pero sa tingin ko, hindi naman ganoon. Anong sinabi mo? Sabi ko, walang prinsipyo. Oo, wawala kayong prinsipyo. Wawala kayong prinsipyo. Sige. Sa tagal ko sa mundo, ngayon lang ako nasabihan ng walang prinsipyo. Bakit hindi mo kami dalhin para makita si Boss Chiang? Sige, bibigyan ko kayong dalawa ng pagkakataon ngayon. Dadalhin ko kayo kay Boss Chang. Mabuti. Ang sakit-sakit sa akin ngayong araw. Ang walang kwentang doktor na ito. Dapat ko siyang pagbayarin. Tagapangasiwa Jiang, paumanhin talaga. Hindi maganda ang pagtanggap namin. Ayos lang. Sinasabi mo bang nagkasakit ka dahil sa gamot ni Dr. Shen? Hindi dapat. Naagapan nga niya ang stroke ko. Paano nangyari na ang ilang gamot na ibinigay sa iyo ay nagpabagsak sa iyo? Anong doktor? Sa tingin ko, isa siyang manloloko. Ang paggaling ng stroke mo kahapon, swerte lang iyon. Tingnan mo, nagpagamot ako sa kanya. Nagdulot lang ng pagtatae. Ang dami talagang manloloko ngayon. Hindi mo alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Akala ko pa naman, sa wakas ay nakakita ako ng isang tunay na doktor. Baka sakaling maaagapan niya ang sakit ni President Yang. Balak ko pa sanang irekomenda siya kay President Yang. Ano ang sinabi mo? May sakit si President Yang? Oo, matagal na niyang sakit iyon. Noong mga nakaraang taon, nagkaroon siya ng night blindness. Kapag inatake siya, hindi lang siya makakita ng maayos sa gabi. Sumasakit pa ang puso niya. Napakasakit talaga. Sa loob ng maraming taon, nakapagkonsulta na siya sa napakaraming doktor, pero hindi pa rin gumagaling. Alam kong matagal mo nang gustong makipagkita kay President Yang. Pero mahina na siya ngayon, at ayaw niyang magpanggap. Wala akong magagawa. Ano? Ayaw niyang magpanggap? Hindi pwedeng ganoon. Kung hindi ko siya makita, ang proyektong ito na inasikaso ko ng ilang taon, masasayang lang. Tagapangasiwa Jiang. Hindi, kuya.
Kailangan mong tulungan ako. Mag-isip ka ng paraan. Kailangan kong makita si President Yang. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Kung gusto mong makita si President Yang, kailangan mo munang mapagaling ang kanyang sakit. Kaya kong pagalingin si President Yang. Sige, ikaw pala yon. Siya yung hindi magaling na doktor na yon. Dahil sa kanya, nasira ang tiyan ko. Naglalakas loob ka pang humarap sa akin? Gangzi, anong nangyari sa'yo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na gibain mo yung klinika? Bakit mo pa siya dinala rito? Kuya Kiang, sabi nila, gusto raw talaga nilang makipagkita sa'yo. Sabi nila, kailangan nilang magpaliwanag ng harapan. Kuya Kiang, sa palagay ko, may pagkakamali lang talaga. Ang klinika namin. Klinika ninyo? Nagbebenta kayo ng pekeng gamot at nasira ang tiyan ko dahil diyan. Magpapaliwanag pa? Walang paliwanag na yan. Makinig ka, Gangzi. Palabasin mo na sila agad. Durugin at ipakain sa aso. Sabi ko na sa inyo, gusto ninyong magpakamatay. Dalhin na sila. Sandali lang. Hindi ako nagbenta ng peking gamot. Ang bagay na ito, tiyak na pagkakamali lang. Anong sinabi mo kanina? Kaya mong gamutin si President Yang? Tama. Kaya kong gamutin yung sinasabi mong sakit ni President Yang. Maraming dalubhasang doktor ang hindi nagawang pagalingin si President Yang. Hindi mo man lang siya nakita. Nagmamalaki ka na agad. Nagsasabing, kaya mong pagalingin. Masyado kang mayabang. Yamang kaya kong pagalingin ang stroke mo noong nakaraan. Tiyak na kaya ko ring gamutin yung sakit ni President Yang. Totoo namang pinagaling mo ang stroke ko. Pero yung gamot na inireseta mo, ang dahilan kung bakit patuloy na sumasakit ang tiyan ni Chairman Huo. Paano kita paniniwalaan? Ikaw, kanina, sinabi mo na si President Yang ay may night blindness. Pagdating ng gabi, hindi na siya makakita ng maayos at may kasamang paninikip ng dibdib. Ngayon, itatanong ko sa'yo. Bukod sa mga sintomas na yan, kapag inaatake siya, laging nanunuyo ba ang mga mata niya? At kahit sobrang sakit na ng mga mata niya, hindi siya makaiyak? Tama ka. Mula nang magkasakit si President Yang, hindi na siya umiyak. Lahat ng sinabi mo, tumama. Mukhang may talino ka nga. Kaya, bibigyan kita ng pagkakataong ito, Huo Qiang. Yang, pakawalan mo sila. Sige, susundin ko ang utos ninyo. Basta lang mapagaling ng batang to si President Yang. Yung nangyari sa tiyan ko, hindi ko na yun pag-iinitan. Teka muna, kung gusto ninyong gamutin ko si President Yang, may kondisyon ako. May kondisyon ka pa? Hoy, ikaw, nagbebenta ka ng pekeng gamot, kaya nasira ang tiyan ko. Ikaw pa, ang may kondisyon sa akin? Bata, sabihin ko sa'yo, ang pagpapagamot mo kay Ginoong Yang ay pagkakataon para sa'yo, para makabawi ka sa pagkakamali mo. Anong areglo ang pinagsasabi mo? Bakit wala akong karapatang makipag-areglo? Una, yung sinasabi mong pagbabawi sa pagkakamali. Hindi ako sang-ayon dyan. Pangalawa, Kuya Kiang, yung pekeng gamot na kinain nyo, kung galing ba talaga sa aming botika, di pa natin sigurado yan. Ang kasalanang yan, hindi namin tatanggapin. Shenhong, tumigil ka na. Sabi ko sa'yo, huwag mo siyang pigilan, hayaan mo siyang magsalita. Tingnan natin kung ano ang gusto niyang gawin. Magsalita ka. Simple lang, 2 salita, hustisya. Kung magagamot ko si Ginoong Yang, sana Kuya Kiang, imbestigahan mo ito ng mabuti. Hulihin ang tunay na may sala at linisin ang pangalan ng aming botika. At syempre, humingi ka ng paumanhin. Hindi! Hindi na kailangan ng paumanhin. Paano naman nating mapapaumanhin si Kuya Kiang? Tama ba? Si? Bata, pwede akong humingi ng paumanhin. Basta magagamot mo si Ginoong Yang, kahit magluhod at magmano pa ako. Si Huo Qiang, gagawin ko yan. Sige, usapang lalaki. Usapang lalaki. Sandali lang muna kayo. Ipaalam ko muna kay Boss Yang. Salamat sa pagod. Naku po! Ang ganda at grandeng mansyon nito. Oo nga, Yung boss yang na yon, ano ba ang pinanggalingan niya? paano ko malalaman? Pero tingnan mo. Ang ganda nga talaga, pero medyo mayabang lang ang dating. Makikipagkita lang naman, di ba? Magpapaalam lang siya. Kailangan ba talagang maghintay tayo rito? E di maghintay tayo. Ano pa bang magagawa natin? Mga ordinaryong tao lang naman tayo. Hoy, sabihin ko sa'yo, kapag yumaman na ako, mas mayabang pa ako sa kanya. Sasamahan kita pagdating ng araw na yon. Sayang naman ang pagpunta natin dito. Tara, pasilip tayo sa loob. Anak kong Ruy-Ruy, kahabag-habag. Nasaan ka na ba talaga? Sa buong buhay ko, hindi na ba kita makikita? Kung mamamatay ako ng ganito, hindi mapapanatag ang aking kaluluwa. Boss Yang. Nahanap na ba si Ruy-Ruy? Hindi po. Ako po ito. Nakahanap po ako ng isang doktor. Espesyalista po sa night blindness ninyo. Anong doktor ang hinahanap mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Kung hindi mahanap si Ruy-Ruy, hindi na kailangan gamutin ang sakit ko. Paalisin mo na sila. Pero, Ayos ka lang ba? Okay lang. Bulag ka ba? Mga bulag ba kayo?
Hindi nyo nakita ang sasakyan? Nakita nyo, hindi nyo pa inilagpas. Ulitin mo nga. Umuwi ka na. Sabi ko, bulag ba kayo? Hindi nyo nakita ang sasakyan? Hindi nyo alam na magbigay? Nakatayo lang kami ng maayos dito. Ikaw ang bulag, ikaw ang bumangga. Kami pa ang sinisisi nyo. Totoo naman. Ang sama mo naman. Kung hindi lang, mabilis kang umalis, mababangga na sa amin. Dito sa amin to, kahit anong gawin ko, wala kayong pakialam. Kahit hindi kayo mabangga, kahit mabangga ko kayo, anong magagawa nyo? Bitawan mo. Branded to. Kaya mo bang bayaran? Mayaman ka? Akala mo ba dahil mayaman ka, pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Pasensya ka na. Totoo yan. Kapag may pera ka, pwede mong gawin ang gusto mo. Anong magagawa mo? Suntukin mo ako. Halika. Kung takot kang manapak, huwag kang magpanggap. Walang kwenta. Umalis ka na. Walang kwenta. Mangahas kang makipag-away sa akin? Alam mo bang nag-aral ako ng taekwondo? Bitawan mo siya. Shenhong. Ayos ka lang ba? Masakit ba? Hoy, ganda. Pahingi ng contact details mo. Bakit ko ibibigay ang contact details ko sa'yo? Kasi ang ganda-ganda mo. Binibigyan kita ng pagkakataon para maging girlfriend kita. Ayoko nga. Sino ka ba? Binibigyan mo pa ko ng pagkakataon? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako magiging girlfriend ng katulad mo. Ew! Ayos. May sariling isip. Gusto ko ng babaeng tulad mo. Shenhong, Kung hindi mo ibibigay, hanggat hindi mo binibigay, tuloy lang ako. grabe ka na. Grabe ba? Ganito lang naman ako palagi. Kung hahawakan mo ulit siya, magre-report na. Sige, mag-report ka. Tingnan mo kung dakipin ako ng security. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ibigay mo o hindi? Mabait kang tao. Sino may lakas na loob na galawin ang anak ko? Ma, Chow. Ayos ka lang ba? ayos lang. Naglalaro lang kami. Pasok ka na, pasaway. Si, Pasok na rin kayong dalawa. Sabi sa inyong dalawa, pasok. G. Yang. Ang dalawa po ito ang doktor na hinanap ko para sa inyo. siya, doktor, baka naman isa siyang bogong doktor. Anong sinasabi mo? Hindi ko pakialam kung sino kayo. Pinagmamalupitan ninyo ang anak ko. Kailangan ninyong humingi ng tawad sa kanya. Hihingi kami ng tawad. Siya nga ang nambubuli sa amin. Wala akong nakikitang pagmamalupit ng anak ko sa iba. Pero nakita ko kung paano mo siya inapi. Oo nga, huwag kang magsinungaling. Hindi ko siya inapi. Naglalaro lang kami. Ganyan-ganyan na ang itsura niya dahil sa'yo. Laro lang ang tawag mo. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Hindi ko ginagawa yan sa kahit sino. Ikaw, swerte ka. Ito, pera ito, mula sa akin. Kunin mo. Bumati ka nga kay Ginoo. Magpapasalamat pa ako sa kanya? Babaliin ko ang ulo mo. Maniwala ka. Hindi namin kailangan ng perang ito. Narito kami para magkonsulta kay Ji Yang. Aalis na kami pagkatapos. Tagapangasiwa Zhang. Sinabi mo na, kung magagamot namin si Ji Yang, tutuparin mo ang kondisyon ko. Sana hindi ka magbago ng isip. Tagapangasiwa Jiang, ano ang ipinangako mo sa kanila? G. Yang, ganito po. May problema sila. Pinangako ko sa kanila na kung magagamot nila kayo, ang problema nila, ako ang bahala. Kaya pala, sa tingin ko, hindi sila mga disenteng tao. Mga taong mahilig maghanap ng gulo. Huwag mo nang pakikisamahan. Ang pamilya Yang ay negosyante. Kapag nakisalamuha ka sa mga taong di kilala, ano ang sasabihin ng mga tao? Sige po, G. Yang. Kasalanan ko po. Sige, ang sakit na ito, wag na nating ipatingin. Sa tingin ko, wala silang sapat na kakayahan. Ang sakit na ito, hindi nila kayang gamutin. Pero, G. Yang, ang kalusugan ninyo. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Wala namang malubha. Pero kung hahayaan kong taong may masamang ugali ang maggamot sa akin, baka hindi na ako tumagal. Sige po, G. Yang. Sige, hindi na ninyo kailangang magkonsulta. Umalis na kayo. Ikaw pa ang may ganang magmalaki? Makinig ka. Kahit kayo pa ang lumuhod para magpagamot, hindi na kami gagawa. Tara na, Shenhong. Halika na. Paano na ang klinika mo? Pwede namang isara. Magtatrabaho na lang ako. Tara. Sandali lang. G, Tsang, kaya ba talaga niyang pagalingin ang sakit ng nanay ko? Ito, hindi ko alam. Pero may sining talaga siya sa medisina. Yung stroke ko dati, siya ang gumaling sa akin. Nay, yung sakit mo, hindi rin maganda na patagalin pa ito. Ayoko ring makita kang nahihirapan. Baka naman. Pabayaan mo na silang subukan. Pero kanina, ganoon lang nila trato sa'yo. Ay, naku. Okay lang ako. Malakas pa ang katawan ko, di ba? Sige. Susundin ko na lang ang gusto mo. Si, Dahil sa pakiusap ng anak ko, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ikaw.
Salamat, Gi Yang. Sige, pagod na ako. Ang night blindness ko sa gabi lang lumalala. Jijang, dalhin mo muna sila sa klinika. Paggabi na, saka ako papagamutin. Bakit hindi mo ako pinapagsalita? Ayoko namang magtrabaho ka sa labas. Jizang, maaari bang dalhin mo na kami sa klinika? Kailangan kong maghanda ng mga kagamitan para sa paggamot kay Jizang. Dito. Sundan mo ako. May pagkapersonalidad talaga ang babaeng yun. Gagawin ko ang lahat para makuha ko siya. Ito ang mga karayom para sa acupuncture. At meron din lahat ng uri ng mga halamang gamot. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin. Ipapadala ko agad. Salamat, Jizang. Hindi na kailangan pang maghanda ng iba pa. Ang mga bagay na ito ay sapat na. Pero gusto ko pa sanang itanong sa inyo, President Yang. Bakit nga ba nagkaroon siya ng night blindness? Hey. Ang anak na lalaki ni President Yang ay nawala noong bata pa. Pagkatapos mawala ang anak, araw-araw siya'y umiiyak. Dahil sa labis na pag-iisip, hindi siya makatulog magdamag, kaya nasira ang kanyang mga mata. At nagkaroon ng night blindness. Mula nang magkaroon siya ng sakit na ito, pagdating ng gabi, natatakot siya sa malakas na ilaw at hindi makakita ng maayos. Kailangan niyang magtakip ng manipis na tela sa mga mata. Kawawa naman siya. Yung kanina, hindi ba yon ang kanyang anak? Iyon ang kanyang bunso. Ah, kaya pala may isa siyang nawalang anak. Kaya naman sobra siyang magmahal sa bunso. Sige na, ayusin niyo na lang ang inyong mga kailangan. Ang mga bagay na hindi dapat sabihin, huwag ninyong pag-usapan. Jizang, may isa pa akong huling tanong. Sabihin mo. Naaalala niyo pa ba? Ang panganay na anak ni President Yang, ano ba ang mga tunog na gusto niya? Ito ay alam ko talaga. Ang panganay na anak ni President Yang ay mahilig sa tunog ng kampanilya. Yung dati niyang kwarto. Marami pang naiwang mga kampanilyang nilalaro niya noon. Sayang lang. Mula nang mawala ang panganay, natatakot ang bunso na maalala siya ni President Yang, kaya itinago na lahat. Tunog ng kampanilya. Bakit pareho ng gusto ko? Sige, Jizang, alam ko na kung paano gagamutin si President Yang. Sana nga magaling ang nanay ko sa'yo. Kung hindi, magdudusa ka. Huwag kang mag-alala. Ang galing sa medisina ni Shenhong. Sobrang husay talaga. Hindi mo magagawa yan. Ang seryoso mo namang magsalita. Ang sakit ng nanay ko. Kahit mga sikat na doktor, di na cure. Titingnan ko nga kung ano ba talaga ang kaya niya. Si, kung tunay nga ang kakayahan ko, malalaman mo rin mamaya. Nagawa na si Wajang. Handa na ako. Maaari na silang magsimula. Ah, sige. Ang kanyang night blindness, psychosomatic yan. Ngayon, gagamitin ko ang Hongyi 13 needles para ma-clear ang mga meridian niya at ma-resolve ang emotional block. Hongyi 13 needles, unang karayom. Buksan ang Shen Kiao. Pangalawang karayom. I-clear ang Erluo. Pangatlong karayom. Ayusin ang Shinmai. Kaya mo ba talaga? Bakit walang reaksyon ng nanay ko? Huwag kang magmadali. May huling hakbang pa ako. Ang huling hakbang? Shu Wu. I-clear ang Yuki. Ang huling hakbang. Kawalan. Palabas ng sama ng loob. Rui, dadalhin ka ni nanay para bumili ng pinakagusto mong bell toy. Masaya ba? Masaya. Ano ang ginagawa mo? Anak ko! Anak ko! Ito ang pinakagusto ni Rui, ang bell. Nanay, nakakakita ka na? Chow chow. Nakakakita na talaga ako. Chow chow. Nanay, huwag kang umiyak. Magandang bagay ang makakita. Ibig sabihin gumaling ka na. Hindi ako umiiyak, nanay. Masaya lang ako. Magandang bagay ito. Mula nang mawala si Rui, sa mga gabing ito hindi na ako nakakakita. Hindi na ako naiyak kahit isang beses. Gusto ko lang itanong, paano mo ginawa na gumaling ako? Napakahimala nito. Oo nga. Gusto ko ring malaman, paano mo talaga ginawa na gumaling siya? Pakiramdam ko tinutusok lang ang ilang ordinaryong pressure points. Sa totoo lang, hindi talaga ito kakaiba. Ang sakit ni Yang Zong ay hindi mahirap gamutin. Noon, nalaman ko ang sitwasyon mo sa pamamagitan ni Zhang Guanjia, ang night blindness mo. Sa totoo lang, ito ay sakit ng puso. Tama nga ang kasabihan, ang labis na pag-iisip ay nagdudulot ng sakit. Hindi mo nakikita ang mga bagay. Sa totoo lang, ito ay dahil sa labis na kalungkutan at galit na nakapirme sa puso mo. Kaya una, gagamit ako ng silver needles para ma-circulate ang energy sa mga ugat mo. Pagkatapos, gagamit ako ng bell para ma-resolve ang emotional block mo. Kapag naging relax ang puso mo, natural lang na makakita ng mata mo. Ganun ba? Mukhang may talino ka talaga bilang doktor noon. Hindi ko naintindihan ang kakayahan mo. Talagang may kakayahan kang folk, Dr. Zhang Guanjia. O ano ang order mo, Yang Zong? Ang doktor na Shendafu. Matagumpay na ginamot ang sakit ko para hindi na ako mahirapan sa sakit sa hinaharap. Para sa fee ng paggamot, ibibigay mo sa kanya ang triple ng fee ng pinakamahusay na doktor. Sige, Yang Zong. Yang Zong.
Ang pera ko. Hindi na kami kukuha. Kami. Hindi rin kami dito para sa pera. Noon, nakausap ko na si Zhang Guanjia. Basta, susunod siya sa napag-usapan namin noon. Sige, Jiang Guanja. Kahit ano ang napag-usapan mo sa kanya noon, i-execute mo para sa kanya. See, Ngayon, ginamot na ang sakit. Pwede na kami umalis. Samahan mo sila. see. Sumunod ka sa akin. Maalis din ako. Magpahinga ka muna. Si. Sandali lang. Sandali lang. Hindi pa stable ang kalagayan ng nanay ko. Kung aalis kayo ng ganito, baka bumalik ang night blindness niya. Anong gagawin natin? Ganito na lang. Kayo, dito na lang muna kayo sa bahay para maalagaan ang katawan ng nanay ko. Hindi pwede. Ang ganda ng plano mo ha. May sarili pa kaming mga gawain. Paano kami makakapamalagi dito? Huwag mo namin pigilan. Ang katawan ni Jiang, halos gumaling na. Kailangan lang niya uminom pa ng ilang gamot. Nakapagreseta na ako. Ang pagluluto ng gamot, ipagagawa mo na lang sa mga katulong. Hindi. Ikaw ang gusto kong magluto. Hindi ako makakatiwala kung iba ang magluluto. Kung hindi ka makakatiwala, wala akong magagawa. Si Jiang ay nagkasakit dahil sa labis na pag-aalala. Kaya kong gamutin ang night blindness niya. Pero ang kanyang sakit sa puso, hindi ko kayang gamutin. Ang sakit sa puso ay kailangan ng gamot para sa puso. Yang, kailangan lang niyang mahanap ang kanyang panganay na anak para malutas ang kanyang sakit sa puso. E di hintayin muna nating mahanap ng nanay ko ang kuya ko. Bago mangyari yon, dito muna kayo sa amin. Para maalagaan ang katawan ng nanay ko. Siyempre, kung nag-aalala kayo na kulang ang ibabayad ko, huwag kayong mag-alala. Maraming pera ang pamilya Yang. Hindi ako interesado sa pera. At hindi rin ako interesadong manatili sa inyong pamilya Yang. Paalam na. Sinong nagpapaalam sa'yo? Bitawan mo ako! Bitiwan mo ako! Sao Chow. Ayos ka lang ba? Ma, okay lang ako. Mabuti naman. Marami na akong nakilalang katulad mo. Kitang-kita, may nanay ka nga pero walang nagturo sa'yo ng tama. Wala kang galang. Bakit mo siya sinuntok? Sinuntok ko siya para matuto siya. Alamin mo, huwag mong isipin na dahil napagaling mo ako, pwede ka nang gumawa ng gusto mo sa harap ko. Si Xiao Chow ang anak ko. Sa mundong ito, maliban sa akin, walang sino mang pwedeng humipo sa kanya. Ang kulit-kulit mo naman, Lola. Wala ka bang katwiran? Siya ang unang nanakit. Bahay ko ito. Ang anak ko, kung kanino niya gusto, pwedeng manakit. Lumabas kayo ng bahay ko. Ayoko nang makita kayo. Umalis na kayo. Huwag ninyong galitin si Boss Yang. Umalis na tayo. Ma, bakit mo pinaalis? Kung aalis sila, sino ang mag-aalaga sa kalusugan mo? Hindi mahalaga ang kalusugan ko. Nawala na sa akin ang kuya mo. Ayokang may mangyari sa'yo. Nakakainis talaga. Naiinis ako sa matandang babae. Sandali lang, pinuri ka niya, tapos sumabog agad siya. Talagang hindi mapigil ang emosyon. Sina, huwag kang magalit. Sa totoo lang, naiintindihan ko siya. Nagmamadali siya para protektahan ang anak niya. Naiintindihan mo siya? Ah, hindi. Bakit mo naiintindihan siya? Ganoon ang ginawa niya sa'yo. Dahil ako rin, wala akong mga magulang. Ang pagpunta ko rito sa Jinghai para hanapin ang mga magulang ko talaga. Pero hindi ko alam kung makikita ko sila. Hindi ko rin alam kung nasaan sila. Pasensya na. Naalala ko ba ang masasakit mong alaala? Wala yan. Kung ganito, ayos na ang nangyari. Tara na, uwi na tayo sa klinika. Sinabi mo ang babae ay may klinika? Opo, Ginoo. Ang babae ay may-ari ng klinika. Stayed. Ang pangalan niya ay Ye Zhenzhen. Mukhang kailangan ko rin pumunta sa klinika. Yi Zhenzhen. Interesante. Saan na ang tao? Sabihin mo. Ay, boss. Sa wakas nakabalik ka na. Muntik na akong mabaliw sa pag-aalala. Ang kaba-kaba mo naman. Ano ba ang nangyari? Pumunta ka na at tingnan mo. Tara! Lakasan mo pa. Sarap. Ha. Zhao Dafu, ano na naman ang gusto mo? Hindi ka welcome sa aming klinika. Umalis ka na. Ay naku, anong klaseng ugali yan? Dati, ako ang punong doktor dito. Magpakabait ka sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong punong doktor? Tinanggal ka na. Umalis ka na agad. Huwag mong gambalain ang pagbubukas ng negosyo ng klinika ko. Yo, ikaw pa ang gustong magbukas ng negosyo. Kaya mo ba? Anong ibig mong sabihin? Narinig ko na ang klinika ninyo ay nagbigay ng peking gamot kay Boss Chang. Nasira ang katawan niya. Boss Chang, babasagin niya ang tindahan mo. Paano mo nalaman? Naiintindihan ko na. Ikaw ang may pakana sa pagbibigay ng pekeng gamot. Aray, huwag kang magsalita ng ganyan. Ako si Zhao Dafu, isang dating punong doktor. Paano ako magbibigay ng peking gamot? Wala kang ebidensya pero sinisiraan mo ako. Mag-ingat ka, isasakal kita sa panirang buhay. Tumigil ka sa kalokohan mo. Talagang ikaw yon. Dahil sa'yo, muntik nang masira ang klinika ko.
Susundukin kita hanggang mabasag ang ulo mo. Huminahon ka. Ang ganitong klaseng tao, hindi sulit ang pag-aalala. Napakasama talaga ng araw ko. Kahit na inapi ako sa labas, okay lang. Pero pag uwi ko, kailangan ko pang tiisin ang kanyang pagkayamot. Boss Ye, sa palagay ko, kailangan mong baguhin ang ugali mo. Napakainit ng ulo mo. Sino ang magpapakasal sa iyo sa hinaharap? Anong pakialam mo? Sabihin mo, ano ba talaga ang pakay mo dito? Simple lang. Hindi na magpapatuloy ang klinika mo. Ipagbili mo na lang sa akin. Hoy, hindi ko sinasabing. Jiao Dafu, may kakayahan ka ba? Ha 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 ha. Ipakita mo sa kanya. Ha? Talagang, ang yaman pala niya. Saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Huwag mo nang pakialaman yan. Ganito. Ibibigay ko sa iyo sa 60% ng presyo sa merkado. Ikaw, pirmahan mo lang ang kontrata ng paglilipat. Tayo ay magpapalitan ng pera. At ng tindahan. Hoy, ang ganda ng takbo ng klinika ko. Bakit ko ibebenta ng palugi sa'yo? Maganda ang takbo. Hindi ba yan noong nandito pa ako? Ngayon, malapit ka nang magsara. Binibigyan kita ng 60%. Mura na yan para sa'yo. Pasensya na. Ang murang yan, hindi ko muna kukunin. Kunin mo na ang pera mo at umalis ka na. Hoy, ikaw na Jen. Huwag kang magpakatigas ang ulo. Sasakit lang ang katawan mo. Sasabihin ko sa'yo, nasaktan mo si Kuya Kiang. Hindi mo na mapapatakbo ang tindahan mo. Ngayon, handa akong bilhin ang klinika mo. Mabait na ako. Kung hindi mo ibebenta ngayon, bukas hindi na ito ang presyo. Kapag naipit sa'yo at hindi mo na mabenta, wala ka nang mapagluksaan. Pasensya na. Mukhang nagkakamali ka. Nagkakamali? Ano ang ibig mo sabihin? Nangako sa akin si Kuya Kiang kahapon. Kapag tinulungan ko siya sa isang bagay, hindi niya wawasakin ang tindahan ko. At saka, sabi pa ni Kuya Kiang, tutulungan niya akong hanapin ang salarin sa peking gamot. Anong pinagsasabi mo? Ikaw na may sira-sirang klinika. Anong kaya mong gawin para matulungan si Kuya Kiang? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo na lang siya pagbalik mo. Ngayon, agad, ngayon din. Umalis ka na. Tignan natin. Bigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo ito maibenta sa loob ng 3 araw, hindi na rin ako bibili. Diretso akong magbubukas ng isa pang klinika sa tabi mo. Pipilitin kitang magsara. Sige, punta ka. Tignan natin kung sino sa atin ang mananaig. Alice. Kunin mo nga ang pera. Naku! Ano ba itong mga gulo na ito? Boss, kung wala nang ibang bagay, uuna na kami. Sina. Boss, huwag ka nang magalit. Hindi ba nalutas na ito? Nakakasama sa kalusugan ng galit. Naku! Ano ba itong mga gulo na ito? Isang babae lang ako. Nag-iisa sa pagpapatakbo ng klinika. Madali ba yon para sa akin? Boss, sa hinaharap, sasamahan kita sa pagpapatakbo ng klinika. Seryoso ka? Oo, seryoso. Shenhong? Ang bait mo naman. Boss, narinig ko kay Zhao Dafu, walang lalaking nangangahas na manligaw sa iyo. Kaya, single ka pa rin? Oh. Ngayon mo lang nalaman? Akala ko, dahil maganda ka bilang boss, maraming lalaki ang nanliligaw sa iyo. Kilala ang ganda ko bilang boss. May taste ka. Pero, bakit mo ito tinatanong? Hindi ba't may gusto ka sa akin? Ako. Naku, kamay-kamay. May tumatawag sa telepono. Hello? Naku, ito. Bukas ikakasal ang lolo mo? Siguradong darating ako bukas. Tingnan mo nga ang itsura mo. Sir, anong nararamdaman mo? Sa loob, Renyi Medical Clinic. Kavili-vili. bakit ikaw? Oo, ako nga. Chow Yun paalisin ang bisita. Ay, pumunta ako para magpatingin. Kamakailan, itong akin. Ang aking likod. Laging masakit ang likod. Bumili ng gamot. Hindi ka naman siguro ayaw tumanggap, di ba? Masakit ang likod mo? Kung gayon, tatawagin ko ang aming pangunahing doktor para sa iyo. Hindi pwede. Ikaw ang gusto ko. Ayaw ko ng iba. Paumanhin. Hindi ako magaling sa medisina. Baka, hindi ko magagamot ang iyong sakit. Hindi magaling sa medisina. Walang problema. Hindi na magagamot. Pwede mo na lang ako bayaran. Sa tingin ko, hindi ka dito para magpatingin. Nandito ka para mang-away, di ba? Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? Huwag kang magalit. Ako naman, may kailangan talaga ako sa iyo.
Bukas naman kaarawan ko. Gusto kong magkaroon ng party. Sana makapunta ka. Ito ang imbitasyon. Bakit ako pupunta? Ano ang kinalaman ng kaarawan mo sa akin? Pumunta ka rito. Narinig ko kay Jiang Guanja na pumunta kayo sa amin para magpatingin. May dahilan. Kung hindi ka pupunta, yung tinatawag na Huo Chiang, huwag nang asahan na makikita ang aking ina. Tungkol naman sa mga kahihinatnan, tiyak na, alam mo. Tinatakot mo ako. Ito naman imbitasyon ito. Tandaan mong pumunta. Pinuno ng klinika, narinig ko kay Xiao Li na may dumating na kakaibang pasyente. Boss, sabi ni Xiao Li, may dumating na kakaibang pasyente. Hindi ba yan si Yang Chao, yung walang hiya? Yang Xiao. Anong ginagawa niya dito? Imbitasyon. Tinakot niya ako. Bukas, pupunta ako sa birthday party niya. Kung hindi, hindi niya papayagan si Boss Yang na makipagkita kay Kuya Kyang. Okay lang, boss. Bukas, sasamaan kita. Hindi ako naniniwala. Anong magagawa niya sa atin? Ay, bakit ba ako hindi makaranas ng 2 araw na tahimik na buhay? May tao ba dito sa klinika? Kuya Kyang. Ay! Kuya Kyang, bakit ka na pa rito? Halika, umupo ka. Tumawag sa akin si Butler Zhang. Sabi niya, talagang napagaling ninyo ang sakit ni Boss Yang at sinadyang nag-set ng oras para makipagkita ako kay Boss Yang. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para magpasalamat sa inyo. Ha ha ha. Ay, Kuya Kyang, ang bait-bait mo naman. Isang maliit na bagay lang ito. Hindi naman dapat nag-abala ka pa para rito. Anong ibig sabihin ng maliit na bagay? Ako si Huo Qiang. Kapag nagsalita ako, palaging isang salita, isang gawa. Hindi na mababawi. Tol, narito ako para humingi ng paumanhin sa iyo. Tungkol sa pekeng gamot. Nalaman ko na ang totoo. Walang kinalaman sa iyo. May tao. Na nagpanggap bilang katulong sa inyong klinika ang nagbigay sa akin ng gamot sa pagtatae. Kaya natae ako ng buong araw. Ano? May tao pa bang naglakas loob na bigyan ka ng gamot sa pagtatae? Kuya Kyang? Kuya Kyang? Nalaman mo na ba kung sino yon? Noong araw na ibinigay sa akin ang gamot, hindi ko siya pinansin. Si Gangzi ang nakikipag-usap sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Pinahanap ko na ang mga kaibigan ko para siyasatin siya. Kapag nahuli ko siya, babalatan ko siya. Hindi ko maintindihan. Sino ba talaga ang may lakas ng loob na gawin to? Magbigay ng peking gamot kay Kuya Kyang. Ayaw na ba niyang mabuhay tong tao na to? Chao Dafu. Sino si Zhao Dafu? Sinong tumatawag sa akin na Zhao Dafu? Ang sinasabi ko, dumating na. Buti na lang dumating ka. Anong meron? Naunawaan mo na ibebenta mo na sa akin ang klinika? Sakto, dala ko ulit ang pera ngayon. Pagkatapos nating pirmahan ang kontrata, bayaran, tapos ibigay mo ang klinika. Panaginip lang yan. Kahit masira pa ito sa akin, hindi ko ito ibebenta sa'yo. Chao Dafu. Ikaw ang pumunta dito. Ngayon na ang katapusan mo. Ginoong Chiang. Siya ang si Zhao Dafu. Siya nga yung pinaghihinalaan namin. Tingnan mo nang mabuti ang mukha niya. Yan ba yung nagbigay sa'yo ng pekeng gamot? Ginoong Chiang, bakit ka nandito? Aalis ka ba? May konsensya ka? Wala akong ginawa. Huwag mo akong pagbintangan. Siya nga ang nagbigay sa akin ng peking gamot. Kailangan kong tingnang mabuti to. Halika, iharap mo ang mukha mo sa akin. Sa akin. Gangzi. Siya ba? Boss, noong araw na iyon, may suot siyang maskara. Hindi ko rin nakita ng malinaw. Ako, ikaw. Kaya, Boss Chiang, pakinggan ninyo ang boses niya. Parang ba yung taong naglagay ng gamot sa inyo? Paano naman ang boses? Parang hindi rin katulad. Paano naman ang boses ng taong iyon sa pagsasalita? Medyo matalas. Matalas. Hindi nakilala. Buti na lang, matalino ako. Noong naghahatid ng gamot, sinadya kong binago ang boses ko. Ano ang ginagawa ninyo? Tinatakot ninyo ako? Zhao Dafu. Ngayon, swerte ka. Ano ang ibig sabihin ng swerte? Wala akong ginawa. Zhao Dafu, huwag kang magyabang dito. Sasabihin ko sa'yo. Kapag nakakita kami ng ebidensya, tapos ka na. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung wala namang problema, aalis na muna ako. See? Wala namang problema dito, kaya aalis na rin ako. Pero huwag kayong mag-alala, ang usapin ng peking gamot. Ipagpapatuloy ko ang investigasyon. Basta, mahuli ko ang taong ito. Pabalatan ko siya. Alis na ako. Hoy! Ingat ka sa pag-alis. Sayang, wala tayong ebidensya ngayon. Kung hindi, ito ang pagkakataon para ayusin si Zhao Dafu. Magandang pagkakataon. Ay, boss ng gym Zhao Dafu. Talagang madaling panahon, aayusin natin siya. Mga Ginoo, mga binibini, magandang gabi sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking birthday party. Lahat ng gastos ngayon, ako ang magbabayad. Mabuti.
Alam kong darating ka, Ano naman? pero hindi ko inaasahang dalhin mo ito. Guwapo, dinala mo rin. Young Master Yang, sino siya? Hindi mo man lang siya ipinakilala sa amin. Oo nga. Ipakilala mo na siya sa amin. Pasensya na, nakalimutan kong ipakilala sa inyo. Ito si Ye Zhenzhen. Siya ang magiging girlfriend ko. Young Master Yang, ang ganda ng girlfriend mo. Anong sinasabi mo? Hindi ako girlfriend mo. Hindi ako nagsisinungaling. Sinabi ko na, ang babaeng gusto kong makuha, kukunin ko talaga. Hoy, ganda. Huwag kang pakamati. Si Young Master Yang ay sikat sa mga babae. Ew! Ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag dito, hindi lang naman siguro para lang hiyain ako sa harap ng lahat, di ba? Siyempre hindi. Halika, inom tayo. Hindi ako umiinom. Hindi umiinom? Yung kay Kuya Kyang, baka mahirapan. Ikaw, Ako na ang iinom nito para sa kanya. Nagmamagandang loob ka? Sino ka ba? Ikaw ang iinom para sa kanya? Pasensya na, nakalimutan kong ipakilala. Ito si, isa lang siyang doktor sa isang maliit na klinika. Mahirap doktor. Ano? Doktor? Young Master Yang? Hindi ka nagbibiro? Hindi naman ito ospital. Bakit ka nagdala ng doktor? Oo nga. Isang mahirap na doktor lang siya. Karapat dapat ba siyang sumama sa party? Nakakahiya sa ating mga narito. Oy, hindi ko naman siya inimbitahan. Kusa lang siyang pumunta. Pag-isipan natin. Anong silbi mo rito? Oo nga pala. May kaibigan ako, noong kumain siya ng isda, ilang araw na ang nakalipas, natuklaw siya ng tinik. Sobrang hirap para sa kanya. Sakto, nandito rin siya sa party. Kung maaalis mo ang tinik sa kanya, maaawa ako sa'yo at papayagan kitang manatili. Yang Chow, sobra ka na. Si Shen Hong ay isang tunay na doktor. Pinapahiya mo siya sa harap ng lahat para lang magtanggal ng tinik ng isda. Huwag mo siyang insultuhin ng ganyan. Hindi ko siya iniinsulto. Binibigyan ko siya ng pagkakataon. Mabait lang talaga si Young Master Yang. Binigyan pa niya ng pagkakataon ng walang kwentang doktor na ito. Para sa akin, paalisin na lang natin siya sa party. Paalisin. 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 Paalisin sa party. Shen Hong, huwag kang pumayag. Ginagago ka lang nila. Walang problema. Hindi mahalaga kung nagbibiro ka o hindi. Pero itatanong ko sa'yo, kung ngayon, natanggal ko na ang tinik ng isda, hindi na ba kayo muling gagamitin ang usapin ni Kuya Kyang para manakot sa amin? Siya? Sige, yung tinik na ito, ako, tatanggalin, na. Siya. Pero sasabihin ko muna ang masasakit na katotohanan. Napakamahal ng kaibigan kong ito. Kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa paggamot mo, hindi kanya palalampasin. Jengbin, halika rito. Dahil kay Young Master Yang, papagamutin kita sa kanya. Pero kung hindi niya magamot, ipapakain kita sa aso. Tama na. Huwag kang mag-alala. Isang maliit na tinik lang naman ito. Tuturukan lang kita ng ilang beses at gagaling ka na. Gumaling na ako. Hindi na masakit ang lalamunan ko. Salamat, Dok. Salamat, Dok. Naku, ganito kalaki ang tinik. Kung hindi ito naalis agad, malamang patay na si Jengbin. Himala, isang karayom lang. Nailabas na ang tinik. Ang galing ng paggamot. Kahit sa malaking ospital, pwede siyang maging chief physician. Sobra-sobra pa ang kanyang kakayahan. Totoo. Shen Hong, ang galing mo talaga. Gusto ko sanang mapahiya siya. Pero sa halip, siya pa ang nagpakita ng galing. Hindi pwede ito. Karayom lang naman ang alam niya. Anong malaki doon? Isang hamak na doktor lang. Akala mo kung sino ka na. Nagpapagamot ako ng tapat para tumulong. Ikaw, makitid ang utak. Mga panlalansi ng isang hamak. Shen Hong, huwag mo siyang pansinin. Alis na tayo. Tumigil ka. Natanggal ko na ang tinik. Nagamot ko na ang pasyente. Ano pa ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Siyempre, galit ako sa'yo. Gugulpiin kita. Naku, sunog! Young Master Yang, tigilan na ninyo. Sunog! Hinayaan kitang magpakitang gilas. Hinayaan kitang maging bayani. Lulugurin kita. Tunog! Tumigil na kayo! Tumakbo na! Umalis ka. Aray! Lulugurin kita. Aray! Ayos ka lang? Ayos lang. Bilisan mo. G, Yang, halika na. Sumunod ka sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Naku, hindi maganda. Sunog. Nandyan pa sa loob ang binata. Chow chow, halika. Ayos ka lang? Ayos lang. Chow chow. G, Yang, hindi kayo pwedeng pumasok. Masyadong malaki ang apoy. Maghanap agad ako ng tutulong sa binata. Chow chow. Chow chow. Bakit kayo na naman? Ano ba talaga ang ginawa mo?
Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Inay. Nanay, tulungan mo ako. Chow Chow. Pantayan siya. Shenhong. Chow Chow. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Halika. Huwag mo nang takutin si nanay. Doktor. Dumating ka na. G, Yang, wala namang masamang nangyari sa bunso. Nahilo lang siya sa usok. Makakabawi siya pagkatapos magpahinga. Mabuti naman. Alis na po muna ako. G, Yang. Ano ba yung maingay kayo? Huwag niyo ngang gisingin si Chow Chow. Hindi po. Tingnan niyo po ito agad. Gimat ito ni Rui Rui. Sabihin mo sa akin agad, nasaan siya? Nakita po ito sa lugar ng sunog. Ano? Sa lugar ng sunog? Si Rai Rai? Hindi rin po namin alam. Nang makuha namin ang agimat na ito, walang tao sa paligid. Nakuha lang po ito sa lupa. Bakit? Diyos ko, paano ko mahahanap ang aking Rui Rui? G, Yang, wag po kayong mag-alala. Dahil lumitaw ang palatandaan ng panganay na anak sa lugar ng sunog, ibig sabihin noon pa man ay nasa Yang family siya at malamang isa siya sa mga bisita. Kailangan lang nating hanapin ang lahat ng bisita at magpa-DNA test sa bawat isa. Tiyak na malalaman natin kung sino ang panganay na anak. Oo nga. Gawin mo ang sinabi mo. Bilisan mo. Opo. Hoy, sandali. Hoy, sandali. Yung dalawang halos ikamatay ni Chow Chow, nasaan sila? Oh, nakakulong po sila. Ano po ang gusto ni Ginoong Yang na gawin sa kanila? Ipapadala po ba natin sila sa pulisya? Ay, wag na. Buhay naman si Chow Chow. Salamat pa nga kay Shen Hong. Pero malas sila para kay Chow Chow. Palayasin niyo sila. Huwag nang muling papasukin sa Yang family. Opo. Oy, Umalis na kayo. Mabait lang si Ginoong Yang ngayon. Kaya pinapalaya kayo. Kung hindi, nakulong na kayo. hoy, hindi ah. Bakit kami dapat dakpin? Hindi naman kami ang naglagay ng apoy. At saka, akala mo ba gusto naming pumunta dito? Dahil lang sa pinilit kami ng gago siyang si Yang Chow? Ayaw ko nang makipagtalo. Kung ayaw niyong makulong ulit, umalis na kayo. Hoy, ikaw talaga. Wag na. Sige, umalis na tayo. Nasaan ang agimat kong Jade? Anong agimat na Jade? Iyon ang iniwan sa akin ng nanay ko. Lagi ko iyong dala-dala. Bakit nawala? Baka naiwan sa bahay ng Yang family. Pasok tayo't hanapin. Tara. Wag na. Hirap na hirap tayong makaalis. Baka wala naman talaga doon. Baka naiwan sa klinika. Balik tayo't hanapin. Kayo na ang bahala dito. Itong doktor na ito, hindi ba't sinabi kong magpahinga ka ng maayos? Bakit ka lumabas? Ay, nakahiga na ako buong araw. Parang nagkakalansag na ang mga buto ko. Ayoko nang mahiga ulit talaga. Sige. Ikaw na ang bahala. Teka, umupo ka. Oo nga pala. Nay, sabi sa akin ni Ji Zhang. Nakita na raw ang jade pendant ni kuya. Sino ba siya? Nasaan na si kuya? Oo, nakita na ang pendant. Pero hindi pa rin nahahanap ang kuya mo. Pero, pinagawa ko na ng DNA test kay Jizang. Maniwala ka, malapit na ang resulta. Ibig sabihin, makikilala ko na si kuya. Oo, sa wakas, magkakasama-sama na tayong pamilya. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito, anak. Nay, huwag kang umiyak. Magandang balita na nahahanap na si kuya. Dapat ngumingiti tayo habang hinihintay siyang umuwi. Tama. Masaya akong maghihintay sa pag-uwi ng kuya mo. Hindi pa rin nahahanap. Wala pa. Isip-isipin mo ng mabuti. Baka naman, nawala mo lang kung saan. Hindi. Teka, sa ganitong oras dati, dapat maraming pasyente sa klinika natin, di ba? Bakit ngayon? Wala man lang tao. Huwag mo nang banggitin. Si Zhao Dafu, sa tabi, nagbukas ng klinika, di ba? Nag-offer sila ng 50% discount sa pagbubukas ng klinika nila. Kaya lahat ng pasyente, doon na pumunta. Hindi tama yon. Si Zhao Dafu, dati sa klinika natin, nagnanakaw ng mga halamang gamot para ibenta. Ibig sabihin, wala siyang gaanong pera noon. Paano niya ngayon nakapagbukas ng klinika? Nakakapagtaka nga rin sa akin. Kung mayaman na siya simula pa lang, bakit pa siya nagtrabaho sa akin? Dapat diretsyong negosyante na lang siya. Hindi tama. May kakaiba rito. Ay, sige na nga. Bahala na. Hindi naman niya pwedeng palaging 50% off ang singil. At mas magaling ka ng malayo sa kanya. Kaya babalik din ang mga pasyente. Tama ka. Hindi magtatagal ang kanyang pagyayabang. Boss, baka pwedeng magbakasyon muna tayo ng ilang araw. Sakto? Ako rin? Maghahanap-hanap ng mga bagay. Wala na tayong magagawa. Tama.
Patuloy niyong bantayan. Kapag may bagong kilos, agad-agad na i-report sa akin. Nasira na nga ang kamay ni Shenhong. Bakit patuloy pa rin kayong nagpapabantay sa kanya? Ang galing ni Shen Hong sa medisina. Sa mahabang panahon ko sa larangang ito, ang pinaka nakakatakot na nakita ko, kahit nasira ang kanang kamay niya, ang kakayahan niya ngayon sa acupuncture gamit ang kaliwang kamay ay lumampas na sa 1/4 ng dati. Kailangan pa rin nating maging maingat at huwag siyang bigyan ng pagkakataong makabangon. O nga pala, kumusta na ang paghahanda mo para sa Divine Doctor Competition? Huwag kayong mag-alala, halos tapos na ang paghahanda. Nagbayad ako ng maraming ads para magpainit ng interes. Pagdating ng finals, tulad ng 3 taon na ang nakalipas, papatalunin natin si Cao Zihai sa ganitong paraan. Malaki ulit ang kikitain natin. Haha. Hahaha. Sa pagkakataong ito, sigurado akong kikita tayo ng malaki. Wala pa ring tao sa klinikang ito. Bobo ba talaga si Zhao Dafu? Seryoso ba siyang magpapatuloy ng 50% discount sa loob ng 1 buwan? Paano siya kikita nito? Hindi ba't lugi lang siya? Boss, huwag ka nang magalit. Nakasasama sa katawan ang galit. Paano ako hindi magagalit? Sa ginagawa niya, hindi na tayo makakabangon ng klinika natin. Boss, narinig ko yung klinika ni Zhao Dafu ay magpapatuloy ng 50% discount sa loob ng 1 buwan. Nakapaskil na ang mga advertisement sa labas. Ano ba ang balak niya? Baliw ka ba? 50% discount ng 1 buwan? Kung magpapatuloy si Zhao Dafu ng ganito, wala ng kliyente ang klinika natin. Magsasara na tayo nito. Sayang. Nasira ang kanang kamay ko. Kung hindi, sa galing ko sa medisina, kahit ang discount ang gawin ni Zhao Dafu. Kumpiyansa akong mabawi ang mga pasyente. Shenhong, ano yun? Oy. Hindi ba't si Boss Ye ito? Bakit ang luwag ng schedule mo ngayon? May oras kang umupo dyan. Hindi ka nagbubukas? Oh, kaya pala, walang tao sa klinika mo. Hahaha. Zhao Dafu, nandito ka para makipag-away? May tao man o wala sa klinika ko? Wala kang pakialam? Ay, wag na kayong magmatigas. Alam ko na sa puso ninyo ngayon ay naiinggit kayo sa akin. Dahil lang ba lahat ng pasyente ay pumunta na sa klinika ko? At ang haba-haba pa ng pila. Hahaha. Huwag kang magyabang, Zhao Dafu. Yang sira-sirang klinika mo. Kapag nagpatuloy ka ng 1 buwan sa pagdi-discount, kapag ibinalik mo na ang presyo, babalik lahat ng pasyente sa amin. Dahil ang galing sa medisina ng Shenhong namin ay daang beses na mas magaling kaysa sa iyo. Ay mas magaling nga sa akin ang medisina ng batang ito. Pero sasabihin ko sa iyo, magpapatuloy pa rin ako ng 50% discount pagkatapos ng 1 buwan hanggang sa mawala kayo sa negosyo. Magpapatuloy ng 50% discount? Zhao Dafu, saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Sunod-sunod na 50% off. Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Wala akong pera, pero may kilala akong mayamang boss. Sabi ng boss, basta't magbukas kayo ng 1 araw pa, dagdag 1 araw ang ipapasok niyang pera, hanggang sa magsara kayo. Zhao Dafu, nagbobola ka lang. Walang mayaman na namumuhunan ng ganyan. Bobo lang. Maraming pera. Maniwala ka o huwag. Sige na, hindi na ako makikipag-usap pa. Kailangan ko nang bumalik para magpagamot ng pasyente. Hoy, huwag mong patagalin ang pasyente. Teka, sabihin mo kung sino ang nag-invest sa iyo. Gusto mong malaman? Hindi ko sasabihin. Hoy, ako. Sino ba talaga ang may pakana nito sa akin? Huo Qiang o kaya si Yang Chao? May hinala ako. Siguro. Hindi siguro sila. Sa pagkakataong ito, baka ako ang target. Bakit? Bakit walang tumutugma ang DNA sa akin? Jiang Guanjia, sigurado ka ba na nandito na lahat ng test report? Opo, Boss Yang. Nandito na po lahat. Jiang Guanjia, anong nangyari? Hindi ba't nakita na ang Jade Pendant? Bakit hindi pa rin natin mahanap ang kuya ko? Ito, hindi ko rin alam. Sigurado ka ba na lahat ng bisita ng araw na iyon ay pinatest? Boss Yang, sigurado po ako, lahat ay hinanap ko. At dinala ko pa ang Jade Pendant para ipakita sa kanila. Pero walang nag-claim. Rui, nasaan ka na? Nanay? Huwag kang mag-alala. Makikita natin si kuya. Oo nga pala, may isang tao na hindi pa natetest. Sino? Yung doktor na iyon. Ang sinasabi mo ay si Shenhong? Tama, iyon nga, si Shen Hong na nakipag-away sa binata. Siya lang, hindi sumailalim sa DNA test. Hindi pwedeng siya. Isang mahirap na doktor lang siya. Paano pwedeng kapatid ko siya? Sige,
Eh di huwag na gawin. Hindi. Gawin natin. Baka siya nga si Rui. Tingnan mo. Itong jade pendant. Nakita ito sa lugar ng sunog. Siya rin noon, ang huling umalis. Posibleng nahulog ito sa kanya. Siya nga si Rui. Baka siya nga si Rui. Ginoong Zhang, puntahan mo si Shenhong para magpa-test. Bilisan mo. Opo. Sampung libo. HMM. Irving. Hongzong, Ako naman ang kukuha. Ay! Nanalo na ako! Chinggis, Halika! May tao ba? Ay! Ito! hindi ito kasali. Ikaw pala? Anong ginagawa mo dito? Baka naman, gusto mo kaming papagbayarin, ano? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para singilin kayo. Nandito ako para hanapin si Ginoong Shenhong. Ah? Ako? Bakit ako hinahanap? Ginoong Shenhong, kumusta po? Ang pagpunta ko po ngayon ay para humingi ng tulong sa inyo. Tingnan ninyo, pwede bang makuha ang isang buhok ninyo? Bigyan ninyo ako ng isa. Ang aming boss na si Yang ay gustong gawin kay Ginoong Shenhong ang isang DNA test. Pagsusuri ng DNA. Bakit? Alam naman ninyo, si Boss Yang ngayon ay hinahanap ang kanyang panganay na anak na lalaki. Sa ngayon, mayroon kaming maaasahang impormasyon na pinaghihinalaang si Shenhong ang kanyang panganay na anak na lalaki. Kaya kailangan ng isang DNA test para makumpirma. Ano? Shenhong? Ay anak ni Boss Yang? Hindi. Tagapangasiwa Jiang, kayo ay hindi nagsasabi ng totoo, di ba? Ay, talagang hindi kita binibiro. Shenhong, hindi ba ikaw ay hinahanap ang iyong mga magulang? Baka si Boss Yang ang iyong ina. Kunin mo agad ang isang buhok mo para matest niya. Si? Salamat. Si. Hintay, kapag lumabas na ang resulta, ako ang unang magsasabi sa inyo. Paalam. Hala, halika. Tuloy lang. Bilis. Ay. Yung kanina bilangin mo. Eto. Hoy, iyo. Hindi kasama. Hoy, ikaw. Kuya Shen, Ay nako. Shenhong, bakit mukha kang masyadong malungkot? Mahahanap mo na ang nanay mo. Pero, kung ang nanay ko ay si Boss Yang, hindi ko talaga alam kung paano haharapin siya. Dahil, ang trato niya sa atin dati. Ay nako. Okay lang. Ang resulta ng test hindi pa lumalabas, di ba? Ngayon pa lang, pag-usapan ito ay maaga pa. Baka, si Boss Yang ay hindi ang nanay mo. Hala, halika na. Hindi kasama ang iyo. Hindi bilang iyon. Sige na, halika na. Boss, Nakuha mo ba yung bagay? nakuha na. Pakisuri agad. Tandaan mo, kapag lumabas na ang resulta, sabihin mo agad sa akin. Kahit na ang nanay ko, huwag mong sasabihin sa kanya. Si, boss. Kung tunay kang kapatid ko, wala na akong magagawa. Hindi na kita makakalaban para kay Ye Zhenzhen. Paumanhin. Hindi ka pwedeng maging kuya ko. Bakit ang pangit ng mga kartang ngayon? Ano ba yung ginagawa mo? Maglaro ka na. Northwind. Northwind. Huy, Qiang, anong ginagawa mo rito? Tara, upo ka. Wag na. Ikaw ang umupo. Dito na lang ako. Sir, bakit po kayo napunta rito? Anong nangyayari sa inyo? Bukas ang klinika. Nagmamahjong kayo rito. Hindi na kayo magtitinda? Haha, huwag mo nang banggitin. Yung kapitbahay, nagbukas ng bagong klinika. Araw-araw may discount. Lahat ng pasyente doon na pumupunta. Kung magpapatuloy to, ang klinika kong ito, hindi na makakabukas. Ipapasa ko na ito. Hey, wag mong ipasa. May paraan ako. Sasabihin ko sa'yo. Hindi na kailangang ipasa. May ideya ako. Anong ideya? Ganito kasi yon. Noong nakaraan, isang kilalang doktor mula sa Sakura Island, si Sato Kenichi, ay dumating sa ating Jinghai. Nagmayabang siya na hahamunin ang mga doktor ng Jinhai. Anong nangyari? Lahat ng mga doktor ay natalo. Kaya naman,
si Sato Kenichi ay naghayag pa. Siya anong sinabi niya? Sabi niya, sa ating malaking bansa ng Daxia, walang tunay na doktor, isang disyerto ng medisina. Ang galing sa medisina ay hindi pa umabot sa kanila sa Sakura Island. Grabe naman ang mga Hapones na yon. Nag-aalinlangan pa sila sa tradisyon ng tradisyonal na medisinang Chino natin. Alam naman ng lahat na ang Daxia ang tunay na santuwaryo ng medisina. Tama ka. Isipin mo, ang Daxia ay isang malaking bansa. Ang kulturang pangmedisina ay may libu-libong taon ng tradisyon. Iyon ay kinikilala ng lahat. Ang Sakura Island, ang pangunahing paaralan ng medisina nila ngayon, ay hinango rin sa hanfang medicine natin. Kung pag-uusapan talaga, kami ang kanilang ninuno. Sasabihin ko sa'yo, ang totoo, kahit na ganoon ang sitwasyon, kung si Sato Kenichi pag-uwi niya ay magkakalat ng paninira ang mapapahiya, ay hindi lang ang mukha ng Jinghai City, kundi ang dangal ng buong bansa ng Daxia. Nang malaman ito ng mga pinuno, sobrang nagalit sila. Nagpasya silang bukas ay magdaraos ng isang paligsahan sa medisina. Inimbita rin si Sato Kenichi para makita rin niya ang galing natin sa medisina, para humanga rin siya. Paligsahan sa medisina? Tama, kaya nga ako narito. Inutusan ako ng mga pinuno na humanap ng mga doktor na may pambihirang galing para sumali sa paligsahan. Ako, nakita ko na ang galing ni Shenhong. Kaya, nais kitang anyayahan. Shenhong, ano sa tingin mo? Siyempre, sasali ako. Para sa karangalan ng bansa, hindi tayo dapat umurong. Mabuti. Kung mananalo ka sa paligsahang ito, ang inyong klinika ay magiging tanyag na. Hindi na kayo magkukulang ng pasyente. Tama si Kuya Kiang. Ay naku, iniisip pa rin tayo ni Kuya Kiang. Hoy, sige, usapan na to. Bukas, susunduin ko kayo. Tayo'y magkita-kita sa paligsahan. Sige, Alis na ako. kita-kits sa paligsahan. Ngayon, ito ang lugar ng kompetisyon ng kasanayan sa medisina. Matapos ang masusing screening, napili ang Jinghai City 2 pinakamahusay na doktor at kay Mr. Sato Kenichi para magsagawa ng medical competition. Sunod, gamitin natin ang pinakamalakas na palakpakan para ipakilala ang 3 doktor. Zhao Dafua, bakit ikaw rin ay dumating pa dito? Bakit? Ikaw ay pwedeng dumating. Ako hindi pwede? Ang klinika mo ay hindi na magpapasok? Ay naku. Talaga namang negosyo na lugi. Kahit isang araw lang ang hindi mag-operate, wala rin sa akin. Kahit ano ang mangyari, talagang hindi ako papayag na matupad ang gusto ninyo. Paano kaming magkakatotoo ang aming gusto? Ano ang ibig sabihin? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang plano ninyo, na ang layunin ay manalo sa kompetisyon para ang mga pasyente ay pumunta sa klinika ninyo. Sa presensya ko, siguradong hindi ito magagawa. Oy, Zhao Dafua, maaari ba magkaroon ng kaunting pagkilala sa sarili? Hindi mo ba iniisip na maaari kang manalo? Oo, inaamin ko ang kakayahan ko sa medisina ay hindi kasing galing ng sa iyo. Pero ako, si Zhao Dafu, pero alam ko na, ang mga paksa ng paligsahan ngayon, handa na ako ng husto. Maghintay ka na lang na sumuko. Anong paksa? Hindi ko sasabihin sa iyo. Maligayang pagdating sa Jinghai City Medical Challenge. Ang paligsahang ito ay isa sa himpapawid ng Live. Sa susunod, inaanyayahan natin ang 3 doktor na magsagawa ng pagpapakilala sa sarili. Haha, kamusta kayong lahat? Ako si Zhao Dafu. Ilang dekada na akong nagdodoktor. Espesyalista ako sa acupuncture at pagpapagaan ng mga ugat, pati na rin sa paggamot ng mga komplikadong sakit. Kamusta kayong lahat? Ako si Sato Kenichi. Mahigit 10 taon na akong nag-aaral ng traditional Chinese medicine. Espesyalista ako sa mga formulasyong gamot na Han at pagtatasa ng konstitusyon ng katawan. Ako ay, sa aking kakayahan sa medisina, may kumpiyansa. Sa pagkakataong ito, tiyak na ako ang magwawagi. Kamusta kayong lahat? Ako si Shenhong. Wala akong partikular na espesyalidad. Wala man lang siyang espesyalidad? Nagtatawa lang ba tong lalaking to? Siguro, narinig niya ang reputasyon ng ibang doktor. Kaya natakot na. At tingnan mo siya, napakabata pa. Tiyak na hindi magaling ang kanyang medisina. Sino ba ang kumuha ng doktor na to? Wala man lang siyang espesyalidad. Tapos, makikipagpaligsahan pa. Hoy, Shenhong! Ano ba nangyayari? Nababaliw na ba siya? Bakit siya ganyan magsalita? Hoy, live 2. Tiyak na kinakabahan siya, kaya nagkamali ng sasabihin. Dr. Shen, ang galing mo namang magbiro. Sa napakalawak na larangan ng TCM natin, siguradong may isang bagay na espesyalista ka. Kung hindi, paano ka naging doktor? Mga kasama, ang dahilan kung bakit sinabi kong wala akong espesyalidad ay dahil sa mahabang panahon kong pagdodoktor. Napakaraming uri ng sakit ang aking nasaksihan at naharap. Para sa akin, lahat ng sakit ay kayang gamutin.
At lahat ay magagamot ko. Anong kayabangan yan? Akala mo ba laro-laro lang ang paggamot ang isang ordinaryong doktor? Kung makapag-master lang ng isang specialty, maganda na yon. Ikaw, lahat ng sakit daw kayang gamutin? Ew! Akala mo ba, doktor ng mga Diyos ka? Tsk! Ako, hindi pa nakakita ng mas mayabang pasakin na kabataan. Totoo ba yan? Dr. Shen, seryoso ka ba? Sigurado ka bang kayang-kaya mo lahat ng sakit? Lahat ng sakit kayang gamutin? Totoo ba yan? Parang hindi ka panipaniwala. Napakabata pa niya. Sa tingin ko rin, parang hindi. Hindi pa ako nakarinig ng doktor na lahat ng sakit ay kayang gamutin. Paano mangyayari yun? Bakit hindi posible? Kung hindi kaya ng iba, kaya ni Shenhong yan. Sige na, sige na. Isang maliit na pangyayari lang ito. Huwag na kayong magpakahirap sa isyong ito. Kapag nagsimula na ang paligsahan, kung ano ang totoo o hindi, malalaman na natin. Ngayon, inaanyayahan natin ang 3 kalahok na lumapit sa lugar ng mga kalahok. Ang laki ng pinagsasabi mo. Tingnan natin kung paano mo yan aayusin. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating 3 hurado para sa medical challenge na ito. Mula sa Jinghai City, ang tagapangulo ng Samahan ng mga Manggagamot ng TCM, Ji Liubing. Ang pangalawang tagapangulo, Ji Luo Yue. At ang kampyon ng ika-4 na Great Physician Competition ng Daxia, Ji Ji Feng. Ayos, pati si Medical King Jifeng ay narito. Mukhang seryoso talaga ito. Sige na, magsisimula na ang medical challenge ngayon. Sa paligsahang ito, ang aming pagsusulit ay ang pagsubok ng lason gamit ang silver needle. Sa harap ng 3 kalahok ay may 3 test tube ng dugo. Nakalagay dito ang dugo ng mga biktima ng mga bihirang lason. Kailangan lang gumamit ng silver needle ang mga kalahok para subukan ang lason sa loob ng isang sandali. Hanapin ang tamang lason at mula sa daan-daang uri ng halamang gamot, hanapin ang katumbas na antidote. Ang pinakamabilis at pinakatumpak na makahanap ng lahat ng antidote sa paligsahang ito, siya ang magiging champion. Sa pamamagitan lang ng sample ng dugo ng taong nalason, hahanap ng antidote sa daan-daang halamang gamot, sino kaya ang makakagawa nito? Tama. Ang hirap naman ito. May time limit pa. Paano kaya ito magagawa? Tama. Naku, paligsahan pala sa paglunas ng lason. Noong Divine Doctor Competition 3 taon na ang nakalipas, ako ay natalo dahil sa paglunas ng Silver Ring Poison nitong mga nakaraang taon. Sinadya kong espesyalisahin ang paglunas ng lason. Ang paghahanap ng antidote para sa 3 lason ay napakadali para sa akin. Buti na lang alam ko na nang maaga ang pagsusulit sa paligsahan. Kahapon, nag-aral ako ng buong gabi ng iba't ibang paraan ng paglunas ng lason. Ngayon, siguradong ako ang mananalo. Dr. G, sa palagay mo sa kanilang 3, sino ang mananalo? Mahirap sabihin. Si Sato Kenichi ay galing sa pamilya ng mga doktor sa Japan. Marami siyang alam. Yung si Zhao Dafu naman, narinig ko na ang pangalan niya. Sabi nila, magaling naman siya. At panghuli, ito namang si Shenhong, kahit medyo mayabang. Pero kapag mas mayabang, ibig sabihin, mas kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan. Ang laban na ito ay tungkol sa mukha ng Daxia. Si Zhao Dafu man o si Shenhong ang manalo, okay lang. Basta wag lang si Sato Kenichi ang manalo. Kung hindi, saan ilalagay ang mukha ng Daxia? Huwag kang mag-alala, may backup plan tayo. Kung sakaling matalo talaga, nandyan naman si Dr. G para sumalba. Ito rin ang dahilan kung bakit inimbitahan si Dr. G sa paligsahan. Hahaha, salamat. Salamat sa tiwala ni Chairman Liu. Ako si Ji Feng. Tiyak na hindi ko ipapahiya ang mga taga-Daxia. Pero tingnan muna natin ang resulta ng paligsahan. Tapos na ang oras. Tigilan na ng 3 doktor ang paghahanap ng antidote. Ngayon, ang 3 kalahok ay magsabi ng 3 uri ng lason sa blood collection tube sa harap nila at ng kaukulang antidote. Hinihiling ang hatol ng hurado. Ako na ang mauuna. Aray. Ang unang lason ay Duanchang Kao, halamang nakakaputol ng bituka. Ang gamot ay licorice root. Ang pangalawang lason ay Fugu Hua, bulaklak na sumisira sa buto. Ang gamot ay Realgar. Dalawang mali. Ano, lahat ng sagot ko ay mali? Susunod, si Mr. Sato Kenichi ang magsasagot. Kilala ko lang ang pangatlong lason ay Yaki Kao, halamang may 8 sanga mula sa hapon. Ang eksaktong antidote ay juice ng Haisong Sea Pine para sa unang 2 lason. Sa mga medikal na teksto ng Hapon ay walang tala, hindi. O sila kilala. Isang kalahating tama. Mali rin ang sagot ko. Ang unang 2 kalahok ay nagbigay na ng kanilang sagot. Sa huli, si Dr. Shen ang magsasagot. Ang unang lason ay talagang Duan Chang Kao, ang Silver Needle. Ay nagiging purple kapag nakadikit dito.
Pero ang antidote ay dapat mong bean root. Hindi licorice root. Ang pangalawang lason. Ay talagang fuguhuwa. Pero ang antidote ay dapat earthworm. Ang paggamit ng Realgar ay magpapabilis lang ng pagpasok ng lason. Para sa pangatlo, ito ay yakikaw. Ang antidote ay juice ng haisong, pero dapat mainit ang pagkain. Walang epekto kung malamig. Amang lahat ang sagot niya. Tatlong tama. Paano niya nalaman lahat? Paano niya nalaman lahat? Oh, siguradong kayong tatlo Siguradong kayong tatlo. ay binayaran niya. Zhao Dafu, hindi mo nakilala kahit isang lason. Kahit na araw-araw ipinagmamalaki mo ang galing mo sa medisina. Kung ako ang ikaw, wala na akong mukha para humarap sa tao. Shen Hong, ang galing. Ikaw. Ang pag-unawa mo sa mga lason ay umabot na sa antas ng pagkilala sa detalye. Noong una, ako ay nakulong sa sariling mundo. Sa kompetisyon na ito, ako'y talagang tumanggap ng pagkatalo. Talaga nga ang mga bago ay pumapalit sa mga nauna. Shenhong, inaasahan ko sa Divine Doctor Conference na ito, makita ka. Sige, talagang pupunta ako. Ay, huwag kayong magsisiksikan. Maghilera tayo. Sige na, Dr. Shen Hong. Tuturingin niya tayo isa-isa. Huwag magmadali. Nagwagi lang sa isang hamon sa medisina, di ba? Anong ikinapagyayabang mo? Ang pagwagi ay hindi nangangahulugang magaling sa medisina. Umalis ka, ang advertisement ng aming pamilya. Palitan ng 30%. Kuya Dafu, matagal na itong pinalitan ng 30%. Ang reputasyon ng Renji Medical Hall ay napakalaki. Walang pasyente talaga. Pumunta sa aming medical hall para magpagamot. Hindi rin ito maaari. Hindi rin iyon maaari. Ano ang silbi ninyo? Umalis, umalis. Ba, Hoy, walang kwenta ka. Binigyan ko ng pera, hindi mo pa naayos. Limitahan mo sa 3 araw. Ibalik mo ang negosyo ng medical hall. Kung hindi ito magagawa, ibabawi ko ang lahat ng investasyon ko. Manager Jiang, wag. Manager Jiang, Manager Jiang. Ay. Ay naku, mukhang kailangan kong gamitin ang lumang paraan. Buti na lang at nagawa ko ang susi ng medical hall ng maaga. Ang talino ko talaga. Hehehe. Kapag kinain ng pasyente ang gamot na may laxative, tingnan ko kung sino pa ang pupunta sa medical hall ninyo. Sino? Ang galing! Ang galing talaga! Zhao Dafu, ikaw talaga? Ang tapang mo? Ano ang ginagawa ninyong dalawa dito? Hindi ba sarado na ang klinika? Sino ang nagsabing umalis kami? Kaming dalawa, ilang araw na naming hinihintay dito. Noong nakaraan, binigyan mo si Brother Qiang ng gamot sa pagtatae. Hindi namin nahuli ang ebidensya. Ngayon, nahuli ka namin ng harapan. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Umalis ka diyan. Hey, Brother Qiang. Saan ka tatakbo? Noong nakaraan, ikaw itong basura ang nagpainom sa akin ng gamot sa pagtatae. Gusto mo pang tumakbo? Babalatan kita. Brother Qiang, mali ako. Brother Qiang, hindi na ako uulit. Ipatawad mo ako, Brother Qiang. Ipatawad ka? Panaginip lang yan. Brother Qiang, sandali! Maaari ba akong magtanong sa kanya? Tanong mo? Tatanungin kita. Ang pera para sa pagbubukas ng klinika mo, sino ang nagpondo sa iyo? Kung sasabihin ko, maaari ba ninyo akong palayain? Sa palagay mo, may karapatan ka pa bang makipag-ayos sa amin? Tigilan mo ang kakulitan. Ano man ang itanong ko sa iyo, sagutin mo lang. Mag-ingat ka, babalatan kita. Narinig mo ba? Ito ay isang boss na ang apelyido ay Jiang. Yang Changde. Hindi ko siya kilala. Alam ko lang, ang apelyido niya ay Jiang. Shen Hong, kilala mo siya? Sige, Brother Qiang, tapos na akong magtanong. Ipapasa ko siya sa inyo para asikasuhin. Mabuti. Dalhin ninyo ang tao. Brother Chang, hindi na ako uulit. Brother Chang. Shen Hong? Shen Hong, anong nangyari sa'yo? Yang Changde. Ang aking guro. Siya ang guro mo?
Hindi tama yan. Paano niya sinusuportahan ng ibang tao? Si Jiang Changde talaga ang aking guro. Ngunit, isa lang akong piyon sa kanya. Ang aking kanang kamay? Siya ang sumira nito. Ano? Grabe naman siya. Ito, gaano kahalaga ang kamay ng isang doktor? Paano niya nagawa yon? Hindi ko rin inakala. Kahit ilang taon na akong wala sa tabi niya, patuloy pa rin siya sa pag-target sa akin. Akala ko nga bakit. Kaya pala ako napakamalas sa mga nakaraang taon. Palaging napakamalas, lahat ng bagay ay hindi sumusunod. Siya pala ang nagpapakana sa likod. Hoy, sandali. 3 taon na ang nakalipas. Sumali ka ba sa Divine Doctor Competition? Tama. Kaya pala. Sabi ko nga bakit pamilyar ka? Pala. Ikaw ang pinakamalakas na kandidato noon. Naalala ko. Noon ay nanonood ako sa TV at napanood ko ang laban na iyon. Noong natalo ka, galit na galit ako. Hindi ko inakala na may ganitong lihim. Huwag kang mag-alala. Tiyak na ilalabas ko ang lihim na ito sa publiko. Ang ginawa niya sa akin, babayaran ko ng makasandaang beses. Ginang-ginang. Anong nangyari, Jiang Guanjia? May ginagawa ang nanay ko, kaya lumabas siya. Binata, lumabas na ang resulta ng DNA test. Yung Shenhong, siya talaga ang panganay na binata. Sandali lang. Tingnan ko. Binata, kayo, anong nangyari? Jiang Guanjia, ang bagay na ito, huwag mong sasabihin sa nanay ko. At saka, gumawa ka pa ng isa para sa akin. Peking resulta. Sabihin mo na hindi siya kapatid ko. Bakit naman? Hindi ba't gusto mo palaging makita ang panganay na binata? Gusto ko talagang makita ang kapatid ko. Pero ang kondisyon ay hindi siya dapat si Shenhong. Paano naman si Manager Yang? Tinuturuan mo ba ako? Gusto mo pa bang magtrabaho sa pamilya Yang? Hindi po. Sige, sundin ko ang utos ng binata. Ang babaeng gusto ko walang makakaagaw. Kahit na ikaw ang kapatid ko. Tawagan mo si Huo Chiang. Papuntahin mo siya para makipagkita kay Ye Zhenzhen. Alas 7 ng gabi sa Shengding Hotel sa Supreme No. 1 Private Room para makipagkita sa akin. Sabihin mo, nakita ko na ang kanilang klinika ay nanalo sa Medical Skills Challenge. Balak kong mamuhunan sa kanila. Gusto kong makipag-usap sa kanya ng personal. Opo, binata. Oo nga pala. Sabihin mo kay Huo Qiang na huwag ibunyag ang pagkatao ko. Sabihin mo lang na isa siyang malaking negosyante. See ya. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Ano? May gustong mag-invest sa akin na isang boss. Sino naman yon? Ito, hindi mo na kailangang magtanong pa. Sasabihin ko sa'yo, ang bagay na ito para sa'yo ay isang napakabihirang pagkakataon. Kailangan mong samantalahin ito. Pero, Hoy, boss, hindi ba't matagal mo nang gustong palakihin ang ating klinika? Ito ay talagang magandang pagkakataon. Tama. Ganito, sasabihin ko sa'yo, pumunta ka muna at makipagkita sa kanya. Kahit hindi magkasundo, wala ka namang mawawala, di ba? Tama ba? Oo nga, boss, bakit hindi na lang pumunta at makipagkita? sige, saan? Anong oras? Ngayong gabi mismo, sa Dingsheng Hotel, VIP Room number 1. Si, Tuloy po. kumusta po kayo, boss? Ako si Ye Zhenzhen. Alam kong ikaw yan, Zhenzhen. Ang tagal nating hindi nagkita. Ikaw pala? Nandito ka na. Huwag kang magmadali. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para sa isang pag-uusapang kolaborasyon. Ayoko makipagkolaborasyon sa katulad mo. Sigurado ka? Siyempre. Si, pwede kang umalis. Pero sigurado ako, magsisisi ka. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman kay Shenhong. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Umupo tayo at mag-usap. Hindi ako umiinom ng alak. Si, magtiyaan na lang tayo. Okay. Narito na ako ngayon. Nainom ko na rin ng tsaa.
Pwede ka na bang magsalita? Mukhang gusto mo talaga si Shen Hong, ano? Basta tungkol sa kanya, parang handa kang gawin ang lahat. Tama. Gusto ko talaga siya. Ano naman? Kahit sino ang gusto ko, hindi ikaw ang tipo ko. Tigilan mo na ang mga salita. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Lumabas na ang resulta ng DNA test, yung kina Shen Hong at ng nanay ko. Match ang blood relationship bilang mag-ina. Ibig sabihin, kapatid ko siya sa dugo. Ano? Hindi ko inakala na si Shen Hong ay tunay na anak pala ni Ginoong Yang. Hindi pwede. Sasabihin ko sa kanya. Wala ring magagawa kung sabihin mo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Dahil pinagawa ko kay Mahor Domozang ng Peking Report na nagpapatunay na hindi siya miyembro ng pamilya Yang. Bakit mo ginawa iyon? Ginawa ko lahat ito para sa iyo. Jen, gusto kita talaga. Talagang sobrang gusto kita. Pakasalan mo na ako, okay lang? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako. Hindi ko kailangan iyan. Bitawan mo ako. Kung hindi, pupulbusin ko ang mukha mo. Naniniwala ka ba? Kung hindi ka sasang-ayon sa akin, gagawin kong hindi makakabalik si Shen Hong sa pamilya Yang. Baliw ka ba? Kapatid mo siya sa dugo. Kung gagawin mo yan, hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Wala akong pakialam. Para sa iyo, kaya kong ibigay ang lahat. Jen. Bitawan mo ako! Sasabihin ko ito kay Ginoong Yang. Ang tagal kong naghintay. Sa wakas, umeepekto na ang gamot. Boss, anong nangyari? Shen Hong, sagipin mo ako. Anong nangyari, boss? Anong nangyari? Boss. Xiao Yun, nakita mo ba ang may-ari? Alam mo kung saan siya pumunta? Hindi ba pumunta ang may-ari para makipagnego ng negosyo? Saan siya pumunta ba? Parang, sa Dingsheng Hotel, pinakamahusay na silid numero 1. Hoy, ano ba? Bakit ka nagmamadali? Huwag kang lumapit. Gago ka. Hindi lang ako gago, isa pa akong basura. Dito ako, pusang gala. Nakapatay ako ng tao. Nakapatay ako ng tao. Boss. Huwag kang mag-alala. Shen Hong. Parang may pinatay ako. Hindi ko rin inakala. Talagang napihit ko ang ulo niya. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot, okay lang. Nandito ako. Titingnan ko. Hindi pa siya patay. Tinurugan ko na siya para maprotektahan ang puso niya. Pero ngayon, sobrang pagdurugo niya. Kaya nawalan siya ng malay. Kung dadalhin natin siya sa ospital ngayon, huli pa. Okay lang. Hindi siya mamamatay. Huwag kang matakot. Pagdating ni President Yang mamaya, isisimulang lahat sa akin. Sabihin mo, ako ang may gawa. Hindi pwede. Hindi kita pwedeng pabayaan na akuin mo ang responsibilidad para sa akin. Okay lang. Isisimulang lahat sa akin. Bakit mo ba ako tinutulungan ng ganito? Dahil noong ako'y lubos na naghihirap, walang makain, ikaw ang nag-abot ng tulong sa akin. Pinatuloy mo ako. Ang kabutihang iyon, hindi ko kailanman makakalimutan. Shen Hong, mahal kita. Mahal din kita.
Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Ano ang nangyari sa anak ko? Nasa loob siya at ginagamot. Ginoong Yang, ayos lang ba kayo? Kung si Xiao Xiao ay may mangyaring masama, magbabayad kayo ng dugo. Mga tao, dalhin ninyo ang dalawa sa kulungan. Ako ang nanakit sa tao. Kung may huhuli, ako lang. Hindi. Walang kinalaman siya sa nangyari. Ako ang gumawa. Hindi ba napag-usapan na ipasa mo lahat ng responsibilidad sa akin? Hindi pwede. Hindi ko papayagan na pasanin mo ang kasalanan ko. Magdadala ako ng guilt habang buhay. Nandito kayong dalawa. Huwag kayong magpakadrama. Si Xiao Xiao ay nasaktan at may kinalaman kayong dalawa. Mga tao. Dalhin agad ang dalawa sa presinto. Gagawa ako para habang buhay silang makulong. Sandali, Ginoong Yang. Hindi mo pwede nakipin si Shenhong. Bakit hindi ko pwede siyang dakipin? Huwag mong isipin na dahil ginamot niya ako, ay palalampasin ko siya. Hindi mo pwede dakipin si Shenhong. Dahil si Shenhong ang tunay na anak mo. Ano? Hindi maaari. Nagpa-DNA test ako sa kanya. Ipinakita sa resulta na ako. At siya ay walang relasyon sa dugo. Lahat iyon ay dahil kay Yang Chao. Pinagawa niya si Butler Zhang ng peke na ulat ng pagsusuri. Si Shenhong po talaga ang tunay niyong anak. Ito mismo ang sinabi sa akin ni Yang Chao. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin ninyo si Butler Zhang. Butler Zhang? Ano ba talaga ang nangyari? Yang, Boss Yang, wala akong kinalaman diyan. Ang Yang Master ang nag-utos sa akin. Si Ginoong Shenhong ay tunay nga pong anak ninyo. Ang ulat na nakita ninyo ay peke rin. Mabuting bata. Ikaw nga talaga ang aking anak. Ilang taon kitang hinanap, anak. Sa wakas, nakita na kita. Nagkakamali ka. Ikaw. Hindi kita ina. Bakit naman? Nandito na ang resulta ng pagsusuri. Bakit ayaw mong aminin ako? Oo nga, ang jade pando. Sa iyo ba ang jade pendant na ito? Oo, sa akin ito. Di tama nga. Tingnan mo, mayroon akong ganito. Ikaw nga ang aking anak. Roy. Ito ang regalo sa iyo ni Mama noong kaarawan mo. Tingnan mo. Kapag pinagsama ang dalawang jade pendant na ito, ay magiging isang buong jade pendant. Hindi maaari. Nagkakamali ka. Hindi ako si Rui. Ako si Shenhong. Mali ka. Hindi ako si Rui. Ako si Shenhong. Umalis na tayo. Rui, huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo. Hindi ako si Rui. Rui, alam kong nagkamali ako, nanay. Alam kong dati, marami akong nasabing nakasasakit sa'yo. Marami akong nagawang mali sa'yo. Pero dahil noon, hindi kita kilala. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako, anak. Pwede ba? Patawarin ka? Imposible. Sabihin ko sa'yo ang totoo. Ang mga taong ito sa Jinghai, hinahanap ko talaga ang tunay kong mga magulang. Pero kung ikaw ang tunay kong ina, mas gugustuhin kong hindi kita kilalanin. Bakit? Bakit hindi mo ako tingnan, anak? Bakit hindi mo ako tanggapin? Yang, gusto mong tanggapin kita? Pero hindi ko talaga kaya. Tanungin mo ang sarili mo, kung hindi ako ang anak mo, kung ordinaryong tao lang ako, di ba ngayon, natural lang na aapihin mo ako ng basta-basta? Ganoon ba? Rui, alam ko talagang nagkamali ako, anak. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Yang. Hindi talaga ako si Rui. Ako si Shenhong. Roy. Huwag mo na akong harangan. Kung hindi, hindi na kita muling makikita. Huwag mo na akong pigilan pa. Kung hindi, hindi na kita muling makikita. Umalis na tayo. Roy. Bakit? Diyos ko, bakit mo ako ginugulo ng ganito? Jiang, kailangan mo mapatatag. Huwag mong hayaang masira ang kawan mo sa pagyak. However, checking theory, GIAI. Ligtas na ang pasyente sa panganib. Totoo? Totoo? Mabuti naman. Ligtas na sa panganib. Ligtas na si Xiao Xiao. Ligtas na siya. Dahan-dahan. Inay, paumanhin. Ang tungkol sa kuya ko. Hindi ko dapat hinayaan na itago ni Ji Zhang sa'yo. Ayos lang. Ang inay, alam na kung sino ang kuya mo. Pagkaraan ng ilang panahon, isasama ko na siya pabalik sa pamilya Yang. Magpagaling ka muna ng maayos. Pagdating ng panahon, tayong tatlo, makakasama-sama na tayo. Inay, pwede bang? Payagan mo muna akong makita ang kuya ko at si Ye Zhenzhen. May sasabihin ako sa kanila.
Ano bang sasabihin mo sa kanila? Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Simula nang, muntik na akong mamatay. Napagtanto kong maraming bagay ang hindi na mahalaga. Ang makita kayong ligtas at maayos. Napakaswerte ko na kapag gumaling na ang katawan ko, mag-aaral ako sa ibang bansa. Para maitama ang mga masamang ugali ko. Ano? Mag-aaral ka sa ibang bansa? Hindi ako pumapayag. Ang inay. Matagal na bago nahanap ang kuya mo. Aalis ka rin pala. Inay, pumayag ka na sa akin. Ito na lang ang gustong-gusto kong gawin ngayon. Sige. Paumanhin. Alam kong baka hindi ninyo ako mapatawad, pero kailangan ko pa ring humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko noon. Tigilan mo na ang pagdradrama dito. May masamang balak ka na naman ba? Kuya, seryoso akong humihingi ng tawad sa iyo simula nang napunta ako sa pintuan ng kamatayan. Marami na akong naisip. Narealize ko kung gaano kalala ang mga ginawa ko sa inyo noon kapag gumaling na ang katawan ko. Mag-abroad na ako. Hindi na ninyo ako muling makikita. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ka nagsisinungaling sa amin? Totoo ang sinasabi ko. Nabili ko na ang ticket ko papuntang abroad. Pero, kuya, pag alis ko, alagaan mo ng mabuti si nanay. Mahina ang katawan ni nanay. Bantayan mo siya. Siguraduhin kumakain siya ng maayos. Sige. Yun lang ang sasabihin ko. Salamat sa pagbisita sa akin ngayon. Rui, hihingi rin ng tawad sa iyo si nanay. Alam kong hindi mo pa ito matanggap ngayon. Pero okay lang. Basta't nandito ka sa tabi ko, ayos na iyon para sa akin. Oo nga pala, narinig ko. Na nasugatan ang kamay mo? Ito ay ang mahiwagang gamot ng aming angkan, ang mga yang, ang Shujin Longshan Kao. Kapag ginamit mo ito, gagaling ang kamay mo. Ituring mo na lang ito bilang kabayaran ko sa iyo. Gago, tanggapin mo na. Ako muna ang tatanggap nito para kay Shenhong. Salamat, tita. Mabuti. Salamat, ha? Bakit ka ang bilis-bilis maglakad? Hindi ka pa rin ba handang kilalanin si Manager Yang? Kanina nang makita ko siya sa kwarto, napakalungkot ng itsura niya. Ano mangyayari kung kilalanin ko siya? Ano naman kung hindi? Sa kaibuturan ko. Dugo niya ang dumadaloy. Ang katotohanang anak niya ako. Ay hindi mababago. Tama naman ang sinasabi mo. Pero kung hindi mo siya kilalanin, hindi mawawala ang bigat sa puso niya. At sa tingin ko, marami na rin siyang pinagsisihan sa mga nagawa niya. Shenhong, paano kung bigyan mo siya ng isang pagkakataon? At bigyan mo rin ang sarili mo. Hoy! Anong kakainin natin mamayang gabi? Alam ko, may bagong bukas na hotpot restaurant sa tabi ng clinic. Masarap na masarap doon. Halika, Rui, maganda sa katawan ng pagkain ng mansanas. Salamat, Ina. Tinawag akong ina ni Rui. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya akong ina sa loob ng maraming araw. Rui. Tawagin mo ulit ako. Anong nangyari? Ina, Wala. Masaya lang ako. Shenhong, tingnan mo! Paligsahan ng mga dalubhasang doktor. Ang final round ng paligsahan ng mga dalubhasang doktor ay magsisimula sa loob ng kalahating buwan. Ang mga sasali sa paligsahan sa pagkakataong ito ay sina Cao Zihai, ang hari ng medisina sa ika, 6 na paligsahan, at si Jifeng, ang hari ng medisina sa ika, 4 na paligsahan. Sino kaya ang magwawagi sa 10 milyong premyo at sa titulong pinakamahusay na dalubhasang doktor sa buong mundo? Sino kaya ang magwawagi? paligsahan ng mga dalubhasang doktor? Tama, sa paligsahang ito ng mga dalubhasang doktor, lahat ng sasali ay mga hari ng medisina mula sa iba't ibang larangan. At isang beses lang ito gaganapin. Kung sino ang manalo, siya ang magiging pinakamahusay na dalubhasang doktor sa buong mundo. Matagal nang nagsimula ang paligsahan. Malapit na ang final round. Tiyak na si Jiang Chang din na naman ang may kagagawa nito. Siya ang nagpinsala sa kanang kamay ko noon. Kaya natalo kay Ausihai sa paligsahan ng mga dalubhasang doktor. 3 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataon ko, dagong ibunyag ang kanyang mga lokohan. Ano? Sinadya palang pinsalain ang kamay. Rui. Sino ang gumawa nito sa kamay mo? Sabihin mo sa inay, ako ang haharap sa kanya. Inay, ako ang maghihiganti. Ngayon, gumaling na ang kamay ko. Sarili kong kukunin. Ang karapat-dapat na karangalan ko. Maligayang pagdating sa final round ng Divine Doctor Competition. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang dalawang finalist ng kompetisyon, sina Cao Zihai at Jifeng. Maikli kong ipakikilala ang dalawang kalahok ngayong araw. Si Jifeng, ang Medical King ng ika-4 na kompetisyon. Sa pagdaan sa bawat round, ipinakita niyang hindi pa siya tumatanda. Si Cao Zihai ang pinakabagong Medical King. Isa siyang henyo sa larangan ng medisina nitong mga nakaraang taon. At siya rin ang pinakamalakas na kandidato para manalo. Ngayong araw, sa dalawang Medical King, sino kaya ang magwawagi? Abangan na. Ngayon, dalawang hari ng medisina, sino kaya sa kanila ang magwawagi? Abangan natin. Ginawa ko na po ang iniutos ninyo. Inilagay ko ang lahat ng ating ari-arian kay Jifeng. Tama.
Kung matatalo si Cao Zihai ngayon, malaki ang kikitain natin. Sa natitirang buhay natin, hindi na tayo mag-aalala tungkol sa pera. Ha ha ha. Okay, ngayon, ipinapahayag ko, ang final round ay opisyal nang magsisimula. Ang paggagamutan natin sa kompetisyon ngayon ay isang pasyenteng may kakaibang sakit. Ang pasyenteng ito ay may kalahating katawan na malamig at kalahating mainit. Ang kaliwang bahagi ng katawan niya ay parang nasa yelo sa buong taon, samantalang ang kanang bahagi ay parang nasusunog. Ayon sa ospital, 3 araw na lang ang natitira sa kanya. 2 hari ng medisina, sino kaya sa inyo ang makakapagpagaling sa kanyang kakaibang sakit at makakapagligtas sa pasyente? Siya ang magiging kampiyon ng paligsahan ng mahiwagang manggagamot. Magsimula na kayo. Ako muna. Cao Zihai, anong nangyari? Bakit lalong lumala ang pasyente sa paggamot? Anong nangyari sa'yo, Cao Zihai? Bakit lalong lumala ang kalagayan ng pasyente sa pangangalaga mo? Oo nga, Cao Zihai, hindi ito ang dating galing mo sa panggagamot. Sa tingin ko nitong mga nakaraang taon, naging mayabang na siya. Bumagsak na ganyan ang kanyang kakayahan. Mukhang hindi na rin niya ito mapapagaling. Jifeng, ikaw na ang humalili. Nakontrol na ang karamdaman, pero bakit isang katlo lang ang nabawi? Napakagaling na niyan. Kakaiba kasi talaga ang sakit na ito. Naabot ang ganitong antas ng paggaling. Napakahirap na noon. Inihahayag kong si Jifeng ang nanalo. Ano? Nanalo ako. Congratulations, pinabati kita. Binabati natin si Jifeng sa pagdaig kay Cao Zihai. Gayunpaman, sa paligsahang ito ng mga manggagamot, mayroon tayong challenger track, Ator. Mayroon bang sino mang doktor dito na gustong hamunin si Jifeng? Kung wala, ang titulong pinakadakilang manggagamot sa daigdig sa paligsahang ito ay ipagkakaloob na kay Jifeng. Sandali lang, sandali lang. Ikaw. Dr. G, nagkita na naman tayo. Dr. G, hindi ko alam. Maaari ba kitang hamunin? Siyempre, walang problema. Sige, ipapahayag ko na. Paligsahan ng mga dalubhasang doktor. Magsimula na. Anong gagawin natin? Inilagay natin ang lahat ng ating ari-arian sa pag-asa kay Jifeng. Paano kung talagang manalo itong batang ito? E di tiyak na tayo ang talo. Anong kinakatakot mo? Kahit paano, ang kanang kamay ni Shenhong ay sira na. Sa tingin ko, wala na siyang magagawa. Tama ka. Kahit pa ang kaliwang kamay niya ay may isang katlo ng dati niyang kakayahan, hindi pa rin siya mananalo kay Jifeng. Mali. Paano siya nagsimulang gamitin ang kanang kamay para Matapos kong inumin ang halamang dragon saliva, hindi lang gumaling ang kanang kamay ko, ang kaliwa ko ay naging mas maliksi pa. Ngayon, parehong kamay ko ay maaari mag-injection ng abilidad ko. Sa medisina ay mas umangat pa. Ako, gumaling na ako. Sobra-sobrang pasasalamat. Nagpapasalamat ako. Maraming salamat po. Salamat ng marami, napakagaling mo. Tunay kang manggagamot na Diyos. Okay lang, basta gumaling na. Shenhong, talaga nailigtas ang pasyente na may terminal illness. Talagang hindi ka pani-paniwala. Ang galing sa medisina ay parang magic. Kahanga-hanga ang teknik. Ang galing mo sa medisina ay talagang mas mataas kaysa sa akin. Sa kompetisyon ngayon, talagang tanggap ko ang pagkatalo ko. Okay, ako ay mag-a-announce ang nagwagi sa kompetisyong Divine Doctor ngayon ay... Sandali lang. Ang titulo ng champion. Bago ko ilantad ang maruming transaksyon 3 taon na ang nakalipas, ang titulong ito ay walang kahulugan sa akin. Shenhong, ano ang ibig mong sabihin? Anong transaksyon? Sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo, sa kompetisyong Divine Doctor ngayon, ikaw ang pinakamainit na contender para sa championship. Kaya nga ginastos ko ang 1 bilyon para bilhin ang panalo ni Cao Zihai. Sa finals, ang odds ay 1 sa 10. 1 sa 10 ha? Ang kompetisyong Divine Doctor 3 taon na ang nakalipas. Sila mismo pinilit akong mag-cheat at matalo kay Cao Zihai. Ayaw ko. Kaya sinira nila ang kanang kamay ko para matalo ako sa kompetisyong Divine Doctor kinabukasan ngayon. Ginamit nila ang parehong paraan. Ginastos ang lahat ng pera nila para bilhin ang panalo ni Jifeng. Pero hindi nila naisip ako ay bumalik. Sa tingin ko, ngayon, siguradong natalo ng lubusan at walang natira. Talagang karma. Shenhong, ginawa mo sa amin ang ganitong kalagayan. Makikipaglaban ako sa iyo. Ang kamay ko. May report na natanggap kami ikaw ay pinaghihinalaan sa pagmamanipula ng kompetisyon at paglalaro ng malaking halaga. Ngayon ay aaresto kami sa iyo batay sa batas. Shenhong, nakikiusap ako sa iyo. Nagkamali ako. Isipin mo lang ang aming pag-aalaga sa iyo sa maraming taon. Ipatawad mo kami, Shenhong.
Shenhong, nagsisisi ako. Ngayon, handa ako magpakasal sa'yo. Ngayon mo lang nalaman, humingi ng awa, huli na. Ang nalalabing buhay nyo ay sa loob ng kulungan. Dalhin. Shenhong, Okay, sa sumusunod, ako ay mag-a-announce ang nagwagi sa kompetisyong Divine Doctor. Ngayon ay Shenhong. 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 Shenhong, napakagaling mo. Shenhong. 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 Shenhong.